Kung may trabahong kumikita ng madali gaya ng pagkain ng candy, pero kasama ang mga multo, tatanggapin mo ba? Ginawa nga ito ng isang batang abogado. Ang trabaho niya ay ipagtanggol ang mga multo sa korte. Tingnan natin kung gaano siya katapang talaga. Si Mujin ay mahusay na abogado na may 10 taong karanasan sa pagtatalo. Hindi pa siya natatalo sa kahit anong kaso. Dahil sa si Mujin, na-lure siya sa crypto. Umalis siya sa pagiging abogado para kumita ng malaki at mag-enjoy. Kahit pilit siyang pinigilan ng mga senior, hindi nagbago ang desisyon niya. Desidido si Mujin na mag-resign. Pagkaalis niya sa kumpanya, naghihintay ang puting Rolls-Royce ng kaibigan niyang si Jeongmin. Pagkasakay ni Mujin, biglang binilisan ni Jeongmin na medyo ikinagulat niya. Sabi ni Mujin, kung ganyan kabilis, mamamatay silang dalawa. Pero sobrang tiwala ni Jeongmin sa kanyang pagmamaneho. Bigla na lang, namatay siya talaga. Sa burol ni Jeongmin, walang tigil ang pag-iyak ni Mujin. Akala ng lahat, malapit sila kaya ganoon umiyak si Mujin. Pero ang totoo, naipon ni Mujin ay na-invest sa crypto kasama si Jeongmin. Kaya pala sobrang lakas ng iyak niya. Pagkaalis ni Mujin, tinanong siya ni manager Cheonjong kung nawalan siya ng pera dahil sa crypto. Kaya pala bigla siyang nag-resign sa trabaho. Sinabi ni Cheonjong na kung mag-aral siya ng labor law, bibigyan siya ng trabaho sa kumpanya. Natuwa si Mujin sa narinig, pero sabi niya, gusto niya ng mataas na sahod, hindi mababa. Pero pinilit pa rin ni Mujin si Cheonjong na bigyan siya ng tsansa, kaya nagsimulang mag-aral ng todo si Mujin. Kahit part-time, nag-aaral din siya. Para mas epektibo, kumakain pa siya ng kaalaman. Matapos ang 1 taon ng pagsisikap, nakatanggap din si Mujin ng abiso ng pagpasa sa sertipiko ng abogado sa paggawa. Ngunit nabalitaan ni Mujin na si Cheonjong ay tinanggal sa trabaho dahil sa pang-aapi sa isang empleyado. Habang malungkot na umiinom si Mujin, lumapit ang kasamahan niya para tuksuhin siya. Sinabi rin ng kasamahan na si Cheonjong ay tinanggal dahil sa panliligalig sa isang lalaking empleyado. Naalala ni Mujin na si Cheonjong ay naging malapit sa kanya noon. Lumabas na talagang mahilig pala si Cheonjong sa mga lalaki. Pinayuhan ng kasamahan si Mujin na magbukas ng law firm pero walang pera si Mujin kaya hinimok siyang humiram. Sabi ng kasamahan, maghihintay si Mujin hanggang 50 taong gulang at wala pa ring maipagmamalaki. Nang umalis sila ng lasing, nakita ni Mujin si Chansuk na nagrereklamo kaya itinulak niya ito palayo. Sabi ni Mujin, siya ang dapat umiyak dahil wala siyang trabaho. Pero sinabi ni Chansuk na si Mujin ay isang lisensyadong abogado na. Si Chansuk lang daw ang taong walang silbi. Habang nagsasalita si Chansuk, nabangga siya sa rebulto at nagsuka. Hindi alam ni Mujin kung nananaginip siya. Pero humingi siya ng tawad sa rebulto at nilinis ito. Ipinakilala niya ang sarili sa rebulto bilang abogado sa paggawa. Pagkatapos, iniwan niya ang kanyang business card para sa rebulto. Hindi alam ni Mujin na magbabago na ang kanyang buhay mula noon. Maya-maya, nagpasya si Mujin na magbukas ng opisina ng batas sa paggawa. Pagkatapos, kinuha ni Mujin ang kapatid ng asawa niya para magtrabaho sa kanya. Nagbanta si Hyunju na idedemanda si Mujin kung hindi niya babayaran ng sweldo. Ito ang business card na may slogan, kinokolekta namin ang utang sa sweldo. Nadismaya si Mujin dito. Nagalit si Hyunju dahil dito at gustong magbitiw sa trabaho. Pinuna niya ito sa pagiging walang trabaho at mapagkunwari. Dito, sinabi ni Hyunju na siya rin ay abala. Halos wala siyang oras huminga sa dami ng trabaho pero pinupuna pa rin siya nito. Gusto lang ni Hyunju na huwag magdiborsyo sina Mujin at kapatid. Sa ganun lang siya magiging mapayapa. Kung hindi, guguluhin siya ng kapatid hanggang mamatay. Biglang tumunog ang telepono. Akala nila may customer na dahil bagong bukas ang opisina. Di inaasahan si Cheonjong pala ang tumatawag. Nabalitaan ni Cheonjong ang bagong opisina kaya tinanong kumusta. Sabi ni Cheonjong, tinuring siyang pervert sa kumpanya. Gusto lang naman niyang mag-alaga kaya masyado siyang paladikit. Pero di alam ni Cheonjong na tinuring siyang pervert. Sa huli, gusto pa rin niyang umutang kay Mujin kaso may upa ito. Walang trabaho sina Mujin at Hyunju kaya namigay ng business card. Pero kahit saan sila pumunta, walang customer na nakuha si Mujin. Nang bumili siya ng instant noodles, kailangan niyang gumamit ng discount card. Pero hindi rin gumana yon kaya napilitan siyang magtiis sa gutom. Matapos magtrabaho ng husto, ang tanging magagawa niya ngayon ay mag-post ng mga diskwento sa halagang kalahati. Bukod sa trabaho, tinitingnan na lang ni Mujin ang pamilya niya kapag namimiss niya sila. Naisanlan niya kasi lahat ng ari-arian at pinalayas siya ng asawa kaya di siya makauwi. Kinabukasan bigla siyang nagising sa malakas na katok sa pinto. Lumabas siya para tumingin at nakakita lang ng isang taong nag-aapoy. Maya-maya, dumilat siya at napag-alaman na panaginip lang pala iyon. Ang totoo, dumating ang may-ari para sa upa pero tiningnan muna ni Mujin ang telepono para sa kahulugan ng apoy sa panaginip. Ang apoy daw ay nangangahulugang magandang swerte. Ibig sabihin, magiging maganda raw ang takbo ng negosyo. Natuwa siya dito, kaya nagpunta siya para diligan ang mga halaman. Pero sabi ni Hyunju, peke lang daw ang mga punong iyon. Patay na raw ang mga tunay na halaman. Inimpake niya rin ang gamit niya, parang gusto niyang umalis. Nawalan ng pag-asa si Mujin dahil dito. Galit na nag-empake siya at sinabi kay Hyunju na ibenta ang lahat ng kaya. Sana raw hindi na lang niya binuksan ang opisina. Totoo nga na malas siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Kinabukasan, isinama ni Hyunju si Mujin para makilala ang kasamahan niya. Ganwoo ang pangalan ng lalaking ito. Kasamahan siya ni Hyunju sa paggawa ng mga video sa YouTube. Para tumulong si Ganwoo, sinuhulan siya ni Hyunju ng coffee machine.
Nang tanungin ni Mujin si Ganwoo tungkol sa subscribers ng YouTube channel niya, tapat niyang sinabing halos 1,000,000 na raw. Medyo nagulat si Mujin pero ang totoong bilang pala ay 50,000 subscribers lang. Sa puntong ito, naging mapanghamak na ang tingin ni Mujin. Sabi ni Hyunju, makabayang Koreano si Ganwoo, kaya puro pagmamahal sa Korea lang ang laman ng channel niya. Pero hindi yan ang pakay ni Hyunju sa pagdadala kay Mujin dito. Gusto niyang pag-usapan kung paano masusulit ang sertipiko ni Mujin bilang abogado ng paggawa. Ayon sa pagsusuri ni Ganwoo sa social media, kakaunti lang ang kumpanyang nagtitiyak ng kaligtasan sa trabaho. May higit 500,000 maliliit na kumpanya sa bansa. Malaking kikitain to kung magagamit nila ng tama. Pero nang tanungin ni Mujin ang tagumpay at kailangan gawin, sinabi ni Ganwoo na pupunta sila sa mga lugar na walang seguridad sa trabaho. Kailangan ni Mujin na isumbong ang kumpanya at pilitin silang magbago. Kaya napilitan silang magbigay ng suhol para maging mapayapa. Pero ang tagumpay ay mas mababa sa 1%. Nakita iyon, hindi pinansin ni Mujin ang dalawa at umalis. Pag-uwi ni Hyunju, tinanong ng ate kung anong ginawa niya, pero alam na ni Miju na kasama niya si Mujin. Galit na sinabi ni Hyunju sa ate na, "Wag sabihin yun tungkol sa kanya." Nagsimulang sabihin ni Miju na wala siyang pera at ninakaw pa ang pagkain ng bata. Walang laman ang pitaka niya, pero nagpaparinig lang para bigyan ng regalo. Pag kumakain ng ice cream, dinidilaan pa niya ang dumi ng ibon. Talagang malas na tao siya. Narinig yon, agad sinabi ni Hyunju na kawawa si Mujin, hindi malas. Kinabukasan, kahit hindi naniniwala si Mujin sa plano ni Hyunju at Ganwoo, wala siyang choice. Dahil sa kahirapan, sumunod siya. Pero di niya inakala na magiging ganoon kadali ang trabaho. Dahil sa kaalaman niya sa batas, punong-puno ng suhol ang mga sobre hanggang makarating sila sa bakal na pabrika. Ngayon gusto ng tatlo na hatiin ulit ang pera. Sinabi ni Mujin na kumuha siya ng 60% at ang dalawa ay 40%. Pero di pumayag si Hyunju kasi sobrang unfair ng hatian. Sabi ni Mujin, kung wala siyang kaalaman, paano gagana ang buong team? Pero dahil naawa siya kay Hyunju, binigyan din siya ni Mujin ng 25%. Dahil may LBM si Ganwoo, sina Mujin at Hyunju ang pumasok muna at nakipag-usap sa manager. Habang kausap niya ang manager, nalaman niyang anak pala ito ng direktor. Hindi rin siya takot na pumunta sila rito. Akala niya ay nanloloko lang ang babae. Kaya nagbanta siyang tatawag ng pulis. Ngunit si Hyunju ay taong hindi rin natatakot sa anumang bagay. Sinabi niyang subukan niyang tumawag ng pulis para makita kung sino ang maaresto. Sinusunod niya ang batas, kaya wala siyang kinatatakutan. Tingnan natin kung sino ang mas mawawalan ng pera. Sa oras na yon, pumasok si Mujin sa bakal na workshop at iniligtas ang dayuhan. Pagkatapos, tinanong ni Mujin kung okay lang siya. Sa kanya sinimulang tuligsain ang kakulangan ng mahigpit na pamamahala dito. Kaya maraming aksidente ang naitala sa lugar na ito. Pagkatapos niyang magsalita, may kawit sa likod niya na tumama sa bakal at bumagsak. Sa biglaang pangyayari, hindi na siya nakaiwas. Sa sandaling iyon, naalala ni Mujin ang kanyang pamilya. Bigla siyang nakakita ng mga eksena mula pagkabata hanggang paglaki niya. Nagtatanong ang lahat kung nasaan si Mujin. Pero inakala nilang patay na siya. Inisip lang nila na wala siyang kakayahan talaga. Hindi maintindihan ni Mujin ang nangyayari. Sabi niya hindi pa siya patay. Pero sabi ng lahat malapit na siyang mamatay. Sabi nila, anong silbi ng buhay kung lagi siyang makasarili? Bigla, may nasusunog na tao sa labas ng pinto na nakuha ang atensyon ni Mujin. Nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya sa harap ay isang binatang nakikipag-usap sa kanya. Tinanong ng lalaki kung bakit siya nakatayo lang doon ng tahimik. Nagtataka si Mujin kung bakit ganoon na lang ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Sabi ng lalaki, matanda na ako para kausapin ka ng ganyan. Sabi niya nakita niyang gusto pang mabuhay ni Mujin, kaya dumating siya para tumulong. Maraming kaluluwa ang nagsikap pero namatay ng hindi makatarungan. Pagkamatay nila, gumagala pa rin sila sa mundo. Pero masyadong abala ang lalaki para alagaan sila. Ito ang dahilan kung bakit napunta si Mujin sa lugar na ito. Pinilit ng lalaki si Mujin na pumirma ng kontrata. Trabaho ni Mujin ang tulungan ang mga kaluluwa. Marangal na propesyon ito para sa mga manggagawa. Ito ang trabaho ni Mujin bilang abogado sa paggawa. Iniabot ng lalaki ang kontrata at pinilit si Mujin. Kung pipirma si Mujin, mabubuhay siya. Kung hindi, mamamatay siya. Nagatubili si Mujin pero pumirma para mabuhay. Nangyari ito noong gabing nag-inuman si Mujin. Iniwan ni Mujin ang business card sa rebulto. Kaya nailigtas si Mujin. Hindi siya nadurog, pero kakaiba ang buhay niya. Natakot siya at naihi sa pantalon. Sinisi siya ni Hyunju sa pagkasira ng plano. Doon lang kumalma si Mujin. Sinabi ni Mujin sa dalawa na nakilala niya ang isang lalaki noon, pero bigla siyang nagulat nang may nakitang nakaupo sa tabi niya. Ang gulat ni Mujin ay nakahawa rin sa dalawa. Akala ni Mujin nag-ilusyon lang siya, kaya nagpa-therapy siya. Pero saan man pumunta si Mujin, nakikita niya ang anino ng lalaking iyon na sumusunod sa kanya. Pagbalik ni Mujin sa opisina, nakita niyang si Hyunju na lang ang natira sa silid. Agad na tinanong ni Mujin kung nasaan si Ganwoo. Nang lumabas si Ganwoo, napabuntong hininga si Mujin. Akala ni Mujin walang multo sa silid pero may nakaupo pala sa tabi ni Hyunju. Natakot at sumigaw si Mujin kaya naisip ni Ganwoo ang pamagat na abogadong nakakakita ng multo. Kung i-post ito sa social media, maraming tao ang maakit. Pero naniwala ang dalawa sa sinabi ni Mujin. Sabi ni Hyunju, kung talagang nakakakita si Mujin ng multo, kailangan nila ng tulong niya, kaya agad silang gumawa ng video.
Di inaasahan, talagang nakakita si Mujin ng multo. Tinanong ni Mujin ang espiritu at sumagot ito na siya si Lee Min-ok. Bagong graduate siya sa high school. Para di mag-alala ang nanay niya, nagsinungaling siyang may trabaho na pero di sinabi na sa steel mill. Dinala siya ng manager sa kwarto ng mga manggagawa. Parang bodega ang lugar na to. Doon, kasama niyang tumira si Nemo, isang dayuhang sinagip ni Mujin. Nung nag-aaral pa siya, pinilit siyang maglinis ng makina habang umaandar kasi mabagal ang trabaho kung ihihinto. Ayaw ni Min-ok mag-alala ang nanay niya, kaya text niya lagi na masarap daw ang pagkain doon. May gym din daw doon, para di mag-alala ang nanay niya. Bago pa man umabot sa dahilan ng pagkamatay niya, sinampal ni Gonwoo si Mujin para magising. Pagkatapos, ipinakita ni na Gonwoo at Honju kay Mujin ang video niya na nakatayo ng di gumagalaw. Doon na pagtanto ni Mujin na siya pala'y sinapian ng multo. Ikinuwento niya ito sa dalawa pero walang naniwala sa kanya. Sabi nila narinig lang daw nila pero di pa nakakakita. Sa pagkamausisa, nagpasya silang lahat na pumunta sa pabrika ng bakal. Sabi ni Mujin, sinusundan sila ni Min-ok kaya kailangan nilang alamin ang tungkol sa lugar. Medyo tanga si Gonwoo pero may kaibigan siyang mamamahayag sa malaking kumpanya. Sabi ni Hyunjo, nag-aral daw sa universidad at nagtrabaho bilang reporter ang kaibigan. Noon, isinama ni Gonwoo si Jongjin at ipinakilala si Mujin bilang abogado. Pero sinabi ni Hyunju na siya ang girlfriend dito. Parang gusto niyang ipakita na kanya si Mujin. Sabi ni Jongjin, ayaw banggitin ng pabrika ang insidenteng yon dahil nakakasindak. Nangyari ang aksidente ni Min-ok sa labas ng oras ng trabaho. Pero naisip ni Hyunju kung sapilitan ba ito. Sabi ni Jongjin, naayos na raw ito ng pamilya at pabrika. Kaya wala siyang alam sa investigasyon. Habang nag-uusap sila, patuloy na nakangiti si Gonwoo kay Jongjin. Nagselos si Honju, kaya nagalit siya at umalis. Hinabol siya ni Gonwoo, sinabing inamin niyang girlfriend niya ito, kaya first date nila ngayon. Pero nagalit pa rin siya at umalis. Nakita ito ni Mujin at pinalakas na lang ang loob ni Gonwoo. Pagkatapos, nagtanong pa ang team sa paaralan ni Min-ok pero walang maalala ang guro niya. Biglang pumasok si Gonwoo, sabi nakausap niya ang nanay ni Min-ok kaya agad silang pumunta roon. Sinimulan ng ina ni Min-ok na ikwento ang kanyang sitwasyon. Noong bata si Min-ok, namatay ang ama sa aksidente. Pero malapit sila. Pagkamatay ni Min-ok, laging sinisisi ng ina ang sarili na di naprotektahan ang anak. Umupo si Min-ok sa tabi, naantig sa mga salita ng kanyang ina. Pangarap niyang makasama agad ang asawa at anak. Ayaw na banggitin ang kaso dahil wala siyang magagawa. Napaiyak si Gonwoo. Sabi niya kung tutulong ang ina, makakamit ang hustisya at kapayapaan ng marami. Dahil sa luha ni Gonwoo, pumayag ang ina ni Min-ok na tumulong sa kanila. Pero wala silang nakitang ebidensya sa mga dokumentong nakolekta. Ipinadala pa ng pabrika ang mga dokumento sa pamilya ng biktima, kaya hindi alam ng team kung paano haharapin ang kaso. Biglang naitala sa file na halos alas 12 na ng gabi bago ang pista ng Taglagas. Napansin ni Mujin na pinagtrabaho ng pabrika ang estudyante sa bakasyon at hindi pinauwi. May larawan din sila ni Nemo doon. Posibleng makatulong din ang estudyanteng ito sa grupo. Pero muna, magpapanggap si Gonwoo bilang estudyante at mag-a-apply bilang manggagawa. Ang una niyang gagawin ay bumili ng uniforme sa trabaho. Bago ang interview, maingat na inilagay ni Gonwoo ang recorder sa kanyang telepono. Sa interview, sinabi ng direktor na hindi niya tataasan ang sweldo ni Gonwoo dahil may karanasan na. Pinilit din ng direktor si Gonwoo na magsimula agad ng walang kontrata. Ang bagong pagkakakilanlan ni Gonwoo ay Kim Gujin. Dinala ng manager si Gonwoo sa tour ng mga makina nang walang safety training. Para sa dayuhang si Nemo, tapat na sinabi ng manager na kahit di siya marunong mag-Korean, masipag siya. Bukod doon, napakaliit lang ng ginastos nila para i-hire siya. Dati, may mga intern ang pabrika. Pero may nangyari at tumigil sila sa pagtanggap. Agad na intindihan ng lahat na naaksidente sila sa trabaho. Pagkatapos, sinabi niya kay Nemo na turuan si Gonwoo. Magaling pala si Nemo mag-Korean. Ayaw lang niyang sabihin sa manager. Sabi ni Nemo, may magaling daw na guro ang nagturo sa kanya. Habang yon, nanonood ang direktor ng patriotic show at may napansin siyang pamilyar. Naisip niya na hindi ito nagkataon. Dito naman, nakita agad ni Nemo na kinukunan ni Gonwoo ang lahat. Nang malantad, inamin ni Gonwoo na narito siya para tulungan ang lahat. Ilalantad niya ang mapanganib na kondisyon sa pagtatrabaho dito. Ginawa niya to para parusahan ang mga nananamantala sa gawa ng iba. Pero ayaw ni Nemo na ganun si Gonwoo kasi baka ma-deport siya sa Korea. Napansin ng manager na abala sila sa pag-uusap. Pinaalala niya na magtrabaho pero pinilit pa rin ni Gonwoo kumbinsihin si Nemo. Sa break, binigay ni Gonwoo ang diary ni Min-ok tungkol kay Nemo. May plano rin doon si Min-ok na kumita at bisitahin ang pamilya nila ni Nemo. Sabi ni Gonwoo, gusto talaga ni Min-ok si Nemo pero nagmadali silang magtrabaho. Di inasahan ni Gonwoo na nandoon din pala ang may-ari ng pabrika. Agad niyang hininalaan si Gonwoo at tinanong kung paano siya nakarating doon. Sumagot si Gonwoo na nakabus siya pero walang bus stop dito. Kaya agad na pinaghinalaan ng lahat na siya ang espiya.
May manggagawang lumapit at sinabi kay Gonwoo na siya ang salarin. Nakita raw niya si Gonwoo sa banyo sa hardin kahapon. Pinalibutan siya ng mga manggagawa pero di siya nahuli dahil balerina siya. Sumayaw siya ng paikot kaya natumba ang mga manggagawa. Biglang may nagmaneho ng kotse. Napilitan si Gonwoo kumapit sa crane at tumalon sa forklift pero nahulog siya. Nakita ni Mujin at Hyunju ang gulo kaya mabilis silang pumasok para sunduin si Gonwoo. Pero pagdating nila sa gate, dumating ang pulis at hinarang sila. Nakita ito ng direktor at agad na inakusahan si Gonwoo. Ipinaliwanag ni Hyunju na gumagawa sila ng video para ilantad ang mga krimen. Ang mga tao rito ang dahilan ng pagkamatay ng isang estudyanteng lalaki dahil sa walang pahinga sa trabaho. Sabi ng direktor, nakausap na niya ang pamilya ng biktima kaya wala nang ebidensya si Hyunju laban sa kanya. Nang ilalabas na niya ang ebidensya, biglang nasira ang cellphone ni Gonwoo at hindi na mabuksan. Ngayong wala silang patunay, pinaghihinala ang iligal silang pumasok sa lugar. Bigla namang lumitaw si Nemo at inakusahan ng direktor. Inilabas ni Nemo ang kanyang cellphone na may video ng aksidente noong gabi ng pista ng Taglagas. Noon, magkasamang nag-aaral ng Korean, sina Min-ok at Nemo, nang kunan ni Nemo ang video. Nasiraan ang bakal na presa, kaya inutusan ng manager si Minuts na ayusin ito para di maantala ang trabaho. Mabilis na nangyari ang aksidente, kaya nagkagulo ang lahat. Agad silang dumating para sagipin si Min-ok, pero sinabi ng chairman na pabayaan na lang siyang mamatay. Bukod dito, di mabubuhay ang taong nakulong sa loob. Siniguro ng direktor na di magsasabi ng totoo ang mga manggagawa. Samantala, nakiusap si Nemo para sa kaibigan, pero di tinanggap. Kaya nang walang nakatingin, ni-record ni Nemo si Min-ok na nadurog sa bakal na crusher. Sabi ni Nemo sa pulis, nabuhay sana si Min-ok kung di pinigilan ng direktor ang pagliligtas. Nagsimulang magpakita ng galing si Mujin bilang abogado. Inakusahan ni Mujin ang direktor ng pabrika ng paglabag sa kasunduan sa internship, pagpilit ng overtime, pagtakip sa eksena at pagpeke ng talaan. Sa talaan, nangyari raw ang aksidente ng 11:50 PM pero sa video ay 12:05 AM Oktubre. Noon ipinatupad sa buong bansa ang batas na nagpoprotekta sa mga menor de edad. Dapat ay nahatulan ng 7 taong pagkabilanggo ang direktor at magbayad ng 100 milyong won na kabayaran. Sinabi ng Pangulo na masyadong mabigat ang sentensya. Sumagot si Mujin na mababa ang sentensya dahil nagpeke rin ang direktor ng talaan para sa pamilya ng biktima. Ang krimen na ito ay magdadagdag ng 1 taon sa bilangguan at multa ng 10 milyong won. Dahil dito, labis na natakot ang direktor. Galit na galit siya at susuntukin na sana si Mujin, pero hinawakan ni Hyunju ang mukha ni Gonwoo at tinamaan. Ngayon ay may isa pa silang dahilan para magdemanda. Natigilan si Gonwoo. Hindi pa rin siya makapaniwala na ginagamit siya ng ganito. Sa huli mabilis na naiulat sa press ang kasong ito. Matapang na tumayo si Nemo para ipagtanggol ang kaibigan. Kinabukasan dinala ng team ang video ni Nemo sa ina ni Min-ok. Naantig siya nang malaman na napawalang sala ang kanyang anak. Sa wakas, mapayapa nang makapagpahinga si Min-ok. Pagbalik, ginaya ni Mujin ang pamilyar na kilos ni Min-ok. Dahil dito, hindi niya napigilan ang yakapin si Mujin. Naging matagumpay ang unang misyon ni Mujin. Natuwa ang buong team sa pagkumpleto ng unang misyon. Bigla, habang nasa daan, naputol ang mga linya ng kuryente. Parang babala ito sa team ni Mujin. Nang bumalik, nagtaka si Mujin kung bakit siya nandoon pa. Sabi ng Grim Reaper, marami pang dapat iligtas, hindi lang isa. Bukod dito, kailangan ni Mujin magtrabaho 24 oras araw-araw o mamamatay siya. Nagtataka si Mujin bakit walang ganyang tuntunin sa simula, lalo't di niya binasa ng maigi ang dokumento. Kahit alam niya yon, wala nang choice si Mujin. Kailangan niyang maging alipin ng Grim Reaper o mamamatay siya. Pero di pa bumabalik si Miju, kaya di siya basta susuko. Kaya minura ni Mujin at inireklamo ang Grim Reaper sa Ministry of Labor. Tapos nagising siya. Paggising, sabi ng doktor na matatag ang pag-iisip ni Mujin. Kaso madalas siyang magkaroon ng bangungot at magsalita ng walang katuturan. Sabi ni Mujin na nakita niya ang Grim Reaper. Naisip ni Hyunju kung ano kaya ang itsura ng Grim Reaper. Pero sa paligid ng silid, puro may kapansanan lang ang nakita niya. Kinabukasan, napunta si Mujin sa mental hospital. Paglabas, nagpanik si Mujin at sabi nakakita ng multo, pero pasyente lang pala. Baka pinagmumultuhan na nga siya. Kaya't nagpunta siya para maligo sa putik para ma-relax ang isip. Samantala, nakatanggap si Gonwoo ng text message mula sa kaibigan. Naging usisa at nagselos si Hyunju. Tinanong kung kaibigan ba ito sa kolehiyo. Tinanong siya ni Gonwoo kung nagsiselos siya. Tinanong niya kung gusto niyang makipag-date, pero nagkunwari itong ayaw. Sa sandaling iyon, dumaan din ang ate ni Hyunju. Magalang na binati ni Gonwoo at masayang nakipag-usap sa kanya. Nakita ni Miju na kanya ang suot na polo ng kapatid, nagalit at gustong hubarin. Mabuti't pinigilan sila ni Gonwoo kung hindi inag-away na sila. Nagising si Mujin sa magandang panaginip, nakakita ng babaeng duguan at nawala. Inakala niyang naghahalusinate siya at natakot. Naisip niyang dahil sa sobrang pagod, kaya siya naghahalusinate. Pagdating sa bahay, nag-aalala pa rin si Mujin dahil takot siyang may multong sumusunod sa kanya. Mabilis na tumakbo si Mujin sa kanyang opisina at binuksan lahat ng ilaw. Nang humihinga na nang maluwag si Mujin, may nurse na biglang umupo sa kanyang upuan. Nataranta siya at tinanong ang nurse kung may sasabihin. Pero ipinakita lang nito ang card at sinabing siya si Cho Yun-jong. Pagkatapos,
Agad niyang inangkin si Mujin. Kinabukasan, pagdating ni Hyunju sa opisina, nakita lang niya si Mujin na nakatayo at nakatingin sa salamin. Humarap siya at sinabing maghihiganti na siya. Ang pangungusap na ito ay nagpatakot kay Hyunju. Inakala niyang may sakit ito, kaya sinundan niya si Mujin sa ospital. Nahihirapang huminga si Mujin, nag-alala at halos himatayin hanggang dumating si Dr. Kang Ho para suriin si Mujin. Hinawakan niya ang kwelyo ni Dr. Kang Ho at tinanong bakit nagtatrabaho pa rin dito. Inakala ni Hyunju na masama ang pakiramdam ni Mujin. Kaya pinilit niya itong magpahinga. Sinabihan niya itong huwag nang gumawa pa ng gulo. Maya-maya, dumating din si Gunwoo. Mabilis na ikinuwento ni Hyunju ang lahat ng nangyari. Pero nang lumingon sila saglit, nawala na si Mujin. Samantala, pabalik na sa trabaho si Kang Ho nang biglang sampalin siya ni Mujin. Tatawag na sana si Kang Ho ng seguridad nang marinig ang mga salitang isinumpa niya sa nurse. Bigla namang sumugod si Mujin at sinuntok si Kang Ho ng ilang beses. Dahil sa kaguluhang ginawa, pinalayas din si Mujin sa ospital. Doon lang nanumbalik ang kamalayan ni Mujin. Tinanong ni Mujin kung ano ang ginawa niya kanina. Doon lang ikinuwento ni Hyunju ang lahat. Mula sa pag-atake ni Mujin sa doktor. Pagkatapos ay binugbog niya ang doktor. Habang nalilito pa si Mujin, nakita niya ang bangkay ng nurse sa sahig. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ito ang nurse na sumapi sa kanya kanina. Si Kang Ho naman ay labis na natakot. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakita niya o hindi. Samantala, patuloy na humihingi si Hyunju ng sweldo para magbitiw sa trabaho. Sinabi ni Mujin na may nurse na si Eunjong sa ospital na lubhang inabuso. Natakot si Hyunju nang marinig ito, ayaw niyang makisangkot sa mga espiritual. Gayunman, tinanong pa rin niya si Mujin kung paano tutulungan si Eunjong. Iniimbestigahan din ni Gunwoo ang impormasyon tungkol sa kasong ito. Noong ika-29, may nurse na gumawa ng kalokohan dahil sa paghihiwalay ng kasintahan. Naramdaman ni Mujin na may itinatago sa bagay na ito. Kapag nagsasalita si Mujin ng kahibangan, alam ng dalawa na siya'y sinapian. Sinabi ni Gunwoo na dapat nilang pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Hindi sila dapat kumilos ng walang pag-iisip. Kaya dinala ni Gunwoo sina Mujin at Hyunju sa isang manghuhula. Gusto nilang malaman kung may multo na sumasapi kay Mujin. Nang makita ng manghuhula si Mujin, lumuhod siya sa takot. Sabi niya, yung sumusunod kay Mujin, di niya kaya labanan. General daw yun na tumutulong sa kanya sa mundong to. Tubig elemento niya pero na-evaporate ng apoy. Kung mawala yung guardian ni Mujin sa likod, tiyak na mamamatay siya. Narinig yun ni Gunwoo kaya tinanong niya tungkol sa love life. Sabi niya, mas mabuting konti lang magsalita. May magiging jowa rin daw siya. Paalis na sila nang sabihin ng manghuhula na mukhang madaling maangkin si Mujin. Ang solusyon daw ay yung mga anting-anting niya. Naisip ni Gunwoo na mas malala pa ito sa shaman pero bumili pa rin siya. Medyo natakot eh. Tapos, nagpunta silang tatlo sa pare para magkumpisal at humingi ng holy water. Gusto nilang wisikan si Mujin kaso wala. Kaya sa templo na lang sila nagdasal kay Buddha. Ngunit nagdasal sila buong araw, nakaramdam lang ng pagod at pawis at walang nakatulong kay Mujin. Nais ni Mujin na mag-ingat sa pagkakaroon, kaya bumili rin siya ng mga panalangin pulseras. Nang nakaupo siya sa harap ng tindahan, pinaalis siya ng mga tauhan doon. Sinabi ng taong ito kay Mujin na kung patuloy kang nakaupo riyan, parurusahan ako. Kaya napilitan si Mujin na bumili ng pagkain para kainin sa opisina. Bago pa matapos ni Mujin ang hotdog, lumitaw si Eunjong at gustong angkinin siya. Bigla, lumitaw ang Grim Reaper sa tabi nila at pinayagan siyang gawin iyon. Pagkatapos, patuloy na nahulog si Mujin sa mga alaala niya. Noong bagong nurse si Eunjong, laging binubuli siya ni So-young kahit overtime siya. Dahil sa pressure, nang suriin ang pasyente, aksidente niyang tinawag itong ma'am. Dahil dito, nagalit ang pasyente at pinagalitan si Eunjong. Nang mag-text si Eunjong sa kasintahan, napilitan din siyang pumasok. Minsan, dumating si Eunjong ng maaga pero binuli pa rin siya ni So-young. Patuloy na pinagalitan ni So-young si Eunjong, pero tiniis lang niya ito. Samantala, naglalakad ng magkasama sina Hyunju at Gunwoo. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Mujin ngayon. Tiningnan nila ang camera at nakita siyang nakahiga sa upuan. Akala nila natutulog siya pero nararanasan ni Mujin ang damdamin ni Eunjong. Kahit ayaw ni Mujin, sinabi ng Grim Reaper na panoorin ang buong alaala. Nang marinig yon, ipinikit ni Mujin ang mata at muling nanood. Sa oras na iyon, nasa harap ni Mujin si Dr. Kang Ho. Noon, nag-aalaga si Eunjong ng pasyente at sumusunod kay Kang Ho. Nagpayo siya sa reseta pero sinabihan lang siyang makinig dahil pagod na siya. Ipinagtapat din niya sa senior na parang gusto niyang mamatay sa panggigipit na ito. Pero sabi ng senior, kung di siya nagtrabaho ng 1 taon, mahirap makahanap ng ibang trabaho. Kaya nanatili siya at nagtrabaho pa. Pero nang magreklamo siya sa mga boss, pinagalitan siya ni So-young. Kinuwestiyon ni So-young si Eunjong dahil di lang siya ang nahihirapan sa maaga at kulang na tulog.
Pero may emergency kaya kailangang magtipon lahat. Ito yung pasyenteng sinabihan ni Kang Ho kay Yoon-jong na sundin ang mga tagubilin niya. Dahil dito, sinisi siya ng asawa ng pasyente. Ibinaturin ni Kang Ho lahat ng sisi kay Yoon-jong, lalo siyang nawalan ng pag-asa dahil dito. Gusto ng department head itago to. Kaya pinayuhan si Kang Ho na gumawa ng plano para di magsabi ng totoo ang lahat. Narinig to ni Yoon-jong. Sa kawalan ng pag-asa, namatay si Yoon-jong nang hindi makatarungan. Nang biglang tumalon si Yoon-jong, naramdaman din ni Moo-jin ang sarap ng malayang pagkahulog. Galit na tinanong ni Moo-jin kung bakit niya kailangang maranasan yon. Sabi ng Grim Reaper. Kung di sinapian si Moo-jin, paano niya mauunawaan ang nararamdaman ni Yoon-jong? Simula noon, puno ng anting-anting ang buong opisina ni Moo-jin. Hindi mapamahiin si Hyunju dati, pero ngayon sumusunod na siya sa Budismo at Kristyanismo. Sinabi ni Moo-jin na tanggalin ang mga anting-anting, pero lihim siyang nag-chant sa phone. Para malutas ang kaso ni Eun-jong, pinagsuri ni Moo-jin kina Hyunju at Kun-woo ang bawat pangyayari. Para malaman ang totoo, kailangan nilang maghanap ng ebidensya na namatay si Eun-jong nang hindi matino. Ngayon, kailangan nilang hanapin ang pamilya ng pasyente. Hindi inasahan ni Moo-jin na natagpuan na pala ni Hyunju ang kapatid ng biktima. Nahanap din niya ang kaibigan ni Eun-jong na si Seo-yeon. Nang umuwi si Hyunju, pinayuhan siya ni Mi-ju na huwag makipagkita kay Gon-woo kung di siya seryoso. Hindi dapat siya magbigay ng pag-asa. Kahit sabi ni Hyunju na di niya gusto si Gon-woo, nagseselos siya kapag may nagte-text dito. Kinabukasan, pumunta si Moo-jin sa bahay ni Eun-jong. Nalaman niyang sinasabi niya sa magulang na okay siya sa ospital para di sila mag-alala. Akala ng pamilya ni Yoon-jong, nakipaghiwalay lang siya sa boyfriend kaya nagpakamatay. Sa ospital, may dalawang nurse na nagsabi sa head nurse na may taga-labor office na lumapit sa kanila. Galing sila sa tanggapan ng batas paggawa. Kinuha nila ang kaso ni Yoon-jong pero wala siyang pakialam. Binaliwala niya ito at nagpatuloy sa trabaho. Gabi na, nag-aalala sina Kang Ho at So-young. Di nila alam bakit may nag-iimbestiga sa kaso. Kailangan ni Kang Ho kontrolin ang sitwasyon at mga nurse, hindi pwedeng malaman ang sikreto. Sinisipan niya si So-young sa pang-aapi kay Eun-jeong. May nagpapatuloy pa rin sa investigasyon ng kaso. Pinilit niya itong itago ang katotohanan sa lahat. Dahil dito, sobrang napagod din siya. Kinabukasan, pumunta sina Moo-jin at Hyunju sa law office. Sabi niya, inimbestiga na niya dati, walang ebidensya, kaya isinara. Alam ng abogado na bago lang si Moo-jin, kaya hinamong subukan. Nang pumunta ang dalawa para kausapin ang inspektor ng pulisya, dun nila nalaman na may kasintahan si Eun-jong at masayang-masaya sila sa pagsasama. Ngunit walang palatandaan ng krimen sa kaso kaya wala ring magawa ang mga pulis nung mga oras na iyon. Sabi ng mga pulis, may chismis na namatay si Eun-jeong dahil nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan. Ang dahilang ito ang pinakamakatwiran, ngunit iba ang katotohanang nakita ni Moo-jin. Pagkatapos, pumunta sila sa tindahan para bumili ng tubig. Nalaman ni Moo-jin na araw-araw nagtatrabaho si Junjae, kaya nagpakilala siya bilang bagong abogado na may badge na nagkakahalaga ng 1.4 milyong won. Sabi ni Hyunju, di naman ginto yan, bakit mo ipinagyayabang? Binaliwala siya ni Moo-jin at sinabi kay Junjae, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Kasabay nito, binalak ni Gon-woo na gamitin ang media para mas marami ang makaalam ng kaso dahil tinago ng ospital ang katotohanan. Bigla, naalala ni Moo-jin na dating nagsumite si Eun-jong ng reklamo na nahulog sa ilalim ng kabinet. Ngayon may dahilan ng buong team na maghanap ng ebidensya sa ospital, kaya nagbalat kayo si Gon-woo bilang gwapong doktor. Saan man siya pumunta, naaakit niya ang mga babae. Nagselos tuloy si Hyunju. Sinabihan niya itong magtrabaho, kaya sinuri ni Gon-woo ang bawat sulok ng ospital. Nakita siya ni Moo-jin na dumaan sa tabi ni So-hyun. Sinabi ni Moo-jin na manatili roon at obserbahan ang mangyayari. Si Seo-hyun ay kahalintulad ni Eun-jong noon. Lagi siyang pinagagalitan ng head nurse dahil sa kawalan ng kakayahan. Kahit mag-overtime siya pa rin ang may sala. Bigla, tinanong siya ng isang nurse kung siya ba ang bagong intern. Nakita yon ni Moo-jin, kaya sinabi kay Gon-woo na itanong ang silid kagamitan. Nang malaman ng lokasyon, pumunta roon si Gon-woo para kunin ang form ng reklamo. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat sa ospital ang bagong gwapong doktor. Nakaramdam ng kakaiba si Seo-yeon, kaya nagtanong siya. Inamin ng nurse na may bagong lalaking intern. Pero alam ni Seo-yeon na babae ito. Gusto ni Moo-jin gumawa ng gulo para makatakas si Gon-woo. Sinadya ni Moo-jin tumawid sa lobby para habulin siya ng mga gwardiya. Dahil dito, nagsalita ang mga nurse laban sa pang-aapi sa ospital. Kasama sina Seo-yeon at ang nurse na nang-api kay Eun-jong. Pinilit ng ospital silang pumirma ng kasunduan ng mamatay si Eun-jong. Dapat sabihin lang na nalungkot si Eun-jong dahil sa breakup. Kung lumabas ang totoo, lahat sila ay ituturing na nang-aapi. Masisira ang reputasyon ng ospital kung ito'y mabunyag. Sa live broadcast, nagtanong si Gon-woo tungkol sa isa pang nakatagong pangyayari na kasalanan ni Dr. Kang Ho. Inutusan ni Kang Ho si Eun-jong na sundin siya, pero sa huli, sinisi niya ito sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng live broadcast, nag-text kay Gon-woo ang umaaming dating kasintahan ni Eun-jong. Tinawag niya ang lahat para magbigay ng karagdagang ebidensya na pinilit si Eun-jong na sobrang magtrabaho. Wala siyang oras kumain. Sinabi rin niya na noon, gusto nang magbitiw ni Eun-jong. Pero binantaan siyang hindi na makakapasok sa industriya, kaya nagsumikap siyang magtrabaho hanggang sa halos madepress siya. Nagsisisi siya na hindi niya naunawaan si Eun-jong noon. Sa panahong iyon, wala siyang nagawa para tulungan siya. Agad tumayo si Moo-jin, lumapit, niyakap, at inaliw siya. Nagulat ang lahat sa eksena. Paalis, tinanong ni Hyunju kung si Eun-jong o Moo-jin ang yumakap.
Siguro si Eunjong ayaw ng kapatid niya sa lalaki. Naalala ni Soyoung ang reklamo na sinira niya. Nasa ospital pa, kaya agad niyang kinuha at ipinadala kay Moojin. Ngayon, mas marami na siyang ebidensya. Nag-livestream sila sa YouTube para maakit ang media. Ilalantad nila ang katotohanan sa pagpapaimbabaw ng ospital. Naroon ang pamilya ng mga biktima. Itinataguyod din nila ang law firm ni Moojin. Nagpadala ang prosekusyon ng tao sa ospital para kumuha ng dokumento. Labis na nag-alala si Kang Ho kaya nagpatingin sa psychologist. Sinabi ni Kang Ho na nakakita siya ng anino kamakailan. Sinabihan siya ng doktor na magtuon sa psikolohikal na paggamot. Naging sikat din ang balita tungkol sa YouTube ni Gonwoo sa paglalantad ng katotohanan. Matapang siyang tumayo sa harap ng marami at nanawagan na mag-subscribe sa kanya. Pagkatapos nito, lahat ay bumisita kay Eunjong. Dumating din si Soyoung para magbigay galang. Nang maklear, pinatawad ni Eunjong si Soyoung bilang kapwa biktima. Kaya nakiramay si Eunjong sa kanya. Sa wakas, mapapanatag na si Eunjong at makakapunta sa langit. Akala ni Moojin magpapahinga siya, pero bigla siyang tinawag ng Grim Reaper. Nabangga ng bus si Moojin. Bakit daw lagi siyang nagsasagip pero pinapatay pa rin? Sabi ng Grim Reaper, iniligtas kita. Napilitang magtrabaho ng sobra ang Chopper. Dapat binigyan siya ng 15 na minutong pahinga pagkatapos ng 2 oras. Ang pumatay kay Moojin ay sistemang kapitalista na di nagpapahinga sa mga Chopper. Nagreklamo si Moojin na kung paparusahan siya ng Grim Reaper, dapat sinabi nito ang dahilan. Bakit paulit-ulit na hinahayaang maranasan ni Moojin ang kamatayan ng Grim Reaper? Pero sinabi lang ng Grim Reaper kay Moojin na mag-isip ng mabuti. Pagkatapos, ibinalik niya si Moojin sa kasalukuyan. Nagpanik sina Hyunju at Gonwoo at tinanong agad si Moojin kung ayos lang siya. Sandali lang nawala ng ingat ang driver pero hindi siya sinisi ni Moojin. Ang dapat sisihin ay ang sistemang ito ng trabaho. Sa opisina, sinabi ni Moojin na kailangan baguhin ang sistema kaya dapat siyang maging kongresista. Narinig to ni Gonwoo kaya kinunan niya ng dokyu. Baka sakaling maging kongresista si Moojin. Baka nga raw maging kongresista talaga si Moojin sa hinaharap. Pero pinuna siya ni Hyunju kung si Moojin daw ang maging kongresista, babagsak ang Korea. Bigla, may tumawag kay Moojin sa telepono. Tumawag pala ang kanyang ina, kaya umuwi rin si Moojin ng gabing iyon. Sinabi ni Seonkyu kay Moojin na kakaiba ang kilos ng kanilang ina kamakailan. Habang nag-uusap sila, may maliit na asong lumapit kay Moojin. Sabi ni Seonkyu, dinala ito ng kanilang ina. Kalalabas lang niya nang dumating ang kanyang ina. Nakita niyang tumakbo ang aso sa pintuan patungo sa matandang babae. Bumati si Moojin, pero tinanong ng ina niya kung sino ang binabati. Doon lang niya nalaman na ito ang susunod na espiritong tutulungan niya. Di inaasahan, kakilala pala ito ng kanyang ina. Tinanong niya ito ng gabi, pero di ito makapagsalita. Dahil dito, di alam ni Moojin kung paano tutulungan. May gusto itong sabihin, pero wala itong masabi. Bigla, binuksan ng ina ni Moojin ang pinto. Nagulat siya. Sumigaw siya na parang nakakita ng multo. Akala ng ina niya, iniwan siya ng asawa at may sakit sa isip. Habang kumakain, tinanong ni Moojin ang ina kung may namatay kamakailan. Dito, ikinuwento niya ang tungkol sa isang kaawa-awang kaibigan. Ang kaibigan ng ina ni Moojin ay si Jong-suk. Si Jong-suk ay dating kasamahan at may-ari ng maliit na asong iyon. Ang ina ni Moojin at si Mrs. Jong-suk ay matalik na magkaibigan din. Magkakilala at magkatrabaho sila ng 10 taon. Sinabi ng ina na dahil sa atake sa puso, hindi pumasok si Jong-suk. Tinawagan niya ang kaibigan pero walang sumagot. Ang ina ni Moojin ang nakakita ng bangkay ni Jong-suk at nananatili siyang nagugulumihanan. Kinabukasan, gustong alamin ni Moojin ang trabaho ng ina at ni Jong-suk. Kaya tinanong niya ang ama. Nalaman niya na tuwing 3 buwan, nag-aayos ng makeup ang kanyang ina. Nang tanungin ng ama kung saan pupunta, nauutal at nagsisinungaling lang siya. Sinundan siya ni Moojin at natuklasan na tila may relasyon sa ibang lalaki. Pero nang sundan pa niya, nakita niyang pumunta ito sa isang MLM company. Mahigpit ang mga boss sa itsura niya. Sinamantala ni Moojin ang pagkakataon na walang nakatingin para pumasok sa kwarto ng kanyang ina. Ang mga tao rito ay kumuha ng eksamen para sa matatanda. Sinamantala ni Moojin ang pagkakataon para i-on ang recorder at obserbahan ang mga nagsasalita. Tinawag niya itong Hall of Wisdom. Dito, kailangan lang pumasa sa eksamen ang mga matalino para magtrabaho. Pag nagsimula na, may tanong kada minuto. Napakahirap ng mga tanong para sa mga katulad ng ina ni Moojin na may edad na. Tumingin si Moojin sa paligid at nakitang labis na nag-aalala ang lahat. Ngunit pinilit ni Jonghan, ang supervisor, na matuto ng Ingles at Chino ang matatanda. Sino mang hindi makasagot ay matatanggal sa trabaho. Dahil dito, nahirapang huminga ang kaibigan ng ina ni Moojin. Narinig ni Moojin sa mga mapang-api na supervisor na nagbabawas ng tauhan ang kumpanya sa pamamagitan ng pagsusulit. Matapos malaman ang totoo, dinala ni Moojin ang kanyang ina sa isang coffee shop. Tinulungan niya ang kanyang ina na maibsan ng stress matapos ang pagsusulit. Maya-maya, tinanong niya kung bakit hindi binanggit ng ina ang tungkol sa pagsusulit. Ngunit nahihiya siyang pag-usapan ang bagay na ito. Ayaw niyang malaman ng anak o pamilya na ganito ang sitwasyon niya. Tinanong ni Moojin ang kanyang ina kung may nararamdaman siya. Napansin niyang medyo kinakapos ng hininga at nangangamba ang ina. Tiyak si Moojin na naramdaman din ni Jong-suk ang parehong panggigipit. Minaltrato na ni Jeonghan si Jong-suk noon. Kahit para sa trabahong janitor, kailangan niyang kumuha ng mga hangal na pagsusulit. Dagdag pa, kailangan niyang magmakaawa at lumuhod para lang mapanatili ang trabaho. Dahil sa labis na panggigipit sa trabaho, patuloy siyang inaatake sa puso. Para mapanatili ang trabaho ng lahat, tinipon ni Jonggon ang grupo. Pinag-aralan nila ng sama-sama ang kaalaman para sa pagsusulit.
Nakatulong ito para magtrabaho silang may kapayapaan ng isip. Maya-maya, di nakita ng ina ni Moojin si Jongsuk kaya hinanap niya ito. Pagdating doon, nakita niyang patay na si Jongsuk sa mesa dahil sa labis na pag-aaral. Sinabi ni Moojin na kailangan niyang ipaglaban ang katarungan para sa lahat. Bumalik si Moojin sa opisina at sinabi ang tungkol sa sapilitang pagsusulit ng mga janitor. Sisisantehin ang mga bumagsak. Nagtaka si Hyunju, bakit di na lang nila tinanggal ang empleyado? Sabi ni Moojin, may kumpanyang nagtanggal din ng mga empleyado ng ganun. Kaya kinasuhan sila at nagsalita ang CEO para tulungan ang iba pang manggagawa. Kongresista na ngayon ang taong iyon. Pero dahil sa bagong batas para sa 50 pataas, gumawa ng exam ang universidad para magtanggal. Hindi nila ito kinaya at napilitang umalis. Kaya nakilala ni Hyunju at Gonwoo ang ilang manager sa universidad. Nang gabing iyon, pumunta si Moojin sa pamilihan at binigyan siya ng beer ni Geunjae. Nagpasalamat si Geunjae kay Moojin sa pagtulong sa kanya noong nakaraan. Sinabi ni Geunjae kay Moojin na may bago na siyang trabaho. Huling araw na ni Geunjae sa trabaho ngayon. Tinanong ni Moojin si Geunjae kung gusto niyang kumain sa labas. Sinabi ni Moojin kay Geunjae na kumain ng manok sa Ilog Hanjong, kaya sinabi ni Geunjae na ilibre siya ni Moojin. Kinabukasan, gusto ng team ni Moojin humanap ng ebidensya na inaabuso ng universidad ang mga manggagawa. Nagsimula si Moojin at ang dalawang kasamahan na interviewin ang bawat janitor. Gusto nilang malaman kung pinagtatrabaho sila ng sobra, magkano ang meal allowance, at kung may pinapagawa sa kanila. Pagkatapos mangalap ng impormasyon, bumalik silang tatlo para pag-usapan ito. Naisip ni Hyunju na kung legal ang pagkuha ng test, siguradong legal din ang hindi pagkuha nito. Hindi rin yon dahilan para tanggalin ang mga manggagawa, kaya sinabi ni Moojin kay Hyunju na tawagan si Jonggon. Sinabi ni Hyunju na gusto ni Moojin ilibre ang lahat ng jjajangmyeon. Sa tindahan ng jjajangmyeon, tumayo si Moojin at nagsalita tungkol sa katawatawang test na, yon. Namatay si Jongsuk sa bahay dahil sa sobrang pag-aaral. Alam ng lahat na ang dahilan ay ang pagsubok na ito. Akala ni Moojin gagana to, pero may ayaw umalis dahil takot mawalan ng trabaho. Alam nila ang plano ni Moojin. Ayaw nilang sumali sa protesta. May proud sa trabaho dahil nakakatulong sa pamilya. Ayaw mawalan ng trabaho. Nakita ni Eunja na naiistorbo ang anak, kaya sinabihan silang tumahimik. Alam niyang ayaw ng lahat mawalan ng trabaho kahit mga basurero. Pero di nire-respeto ng mga manager ang mga janitor. Tinanggal sila dahil bumagsak sa test. Pero ginawa pa rin nila. Sa huli, lahat sila ay tinanggal sa parehong paraan, sabi ni Eunja. Namatay din daw dating kasamang naglilinis ng banyo. Nakita ni Moojin ang pagkakataon at patuloy silang kinumbinse, sabi niya. Ginamit ng paaralan ang test para tanggalin ang mga empleyado. Hindi lang yan, nagtrabaho rin sila tuwing pista opisyal. Ayon sa batas, overtime yan, kaya dapat silang bayaran lahat. Hindi lang yan, dapat silang bayaran ng time and a half. Nagalit ang lahat sa sinabi ni Moojin dahil di sila binayaran at takot silang masisante. Sa huli, nahikayat ni Moojin na ipaglaban nila ang kanilang mga karapatan sa universidad. Nagpapanik ang mga admin ng paaralan nang dinala ni Moojin ang mga janitor para magprotesta. Si Gonwoo ang namamahala sa paggawa ng video para sa YouTube. Lumabas si Junha at sinigawan ni Moojin. Sabi ni Moojin, humihingi lang siya ng katarungan para sa mga manggagawa. Sabi ni Hyunju, ginamit niya ang test para itaboy lahat, nagpapakita ng masamang asal ng universidad. Nang lumakas ang protesta, biglang dumating ang pulis para arestuhin si Moojin dahil sa paglabag sa batas. Pero hindi nag-alala si Moojin. Sabi niya, may kalayaan sa pagsasalita ang lahat, kaya dapat magpatuloy ang protesta. Pagdating sa istasyon, nagtalo sina Moojin at pulis tungkol sa protesta. Inakusahan si Moojin ng pagkagambala sa kaayusan ng publiko. Sabi ng pulis kay Moojin, bilang abogado, dapat alam niya ang batas at tumigil sa pagtatalo. Galit na galit si Hyunju dahil dito. Lalo siyang nagalit dahil walang pakialam ang kapatid niya kay Moojin. Dinala si Moojin sa istasyon ng pulis, pero kalmado pa rin si Miju. Ilang sandali pa lang silang hiwalay. Paano siya naging ganon kawalang puso? Narinig ni Miju ang ate niya at nalungkot, kaya kinabukasan pumunta siya sa pulis para ipalaya siya. Nang kumain sila, kumagat si Moojin nang malaki at kumunot dahil mainit ang pagkain. Ang ekspresyon ni Moojin ay tulad noong sila pa ni Miju. Nandidiri siya sa pag-iisip lang ng eksena. Nang marinig na mainit, agad siyang bumili ng ice cream. Tinanong ni Miju ang tungkol sa mensahe ni Moojin kahapon. Naalala ni Moojin na ipapadala sana ang pangalan ng kainan nang nakipagtalo ang driver. Dahil dito, hindi siya nakafocus at naipadala lang ang salamat. Hindi niya alam paano ipaliwanag, kaya sinabi na lang na nagpapasalamat siya sa tulong niya. Kahit hiwalay na, malambing pa rin sila sa isa't isa. Narinig din ni Miju na naaresto si Moojin sa protesta, pero di niya inakala na seryoso ito. Bigla, sinabi ni Moojin kay Miju na umuwi na silang dalawa. Hindi sapat ang nagawang mali ni Moojin noon para iwan siya ni Miju. Kung mananatili si Miju kay Hyunjo, mape-pressure lang siya ng todo. Pinaalala rin ni Moojin kay Miju na padalhan siya ng litrato paminsan-minsan. Pagkatapos ng protesta, nagpadala ang paaralan ng tao para guluhin at palayasin sila. Sabi ni Moojin, kung gusto nilang magwelga, kailangan munang bumuo ng unyon. Nang marinig yon, sinabihan ni Jangan si Moojin na bumuo ng unyon. Kung titigil sila, mas lalala ang trato sa mga janitor, kaya nagsikap silang kumuha ng impormasyon. Kailangan lang nilang magsulat ng aplikasyon para sumali sa unyon.
Tapos isusulat nila ang pangalan ng gusto nilang maging leader ng unyon. Nabuo na ang unyon ng mga janitor at si John Gunn ang pinagkatiwalaan at inihalal ng lahat. Nanawagan siya sa lahat na magtulungan laban sa kudeta, kaya nagsimula ang unyon ng negosasyon. Gumawa sila ng 3 kahilingan sa Hanwok University. Ang una ay kanselahin ang hindi makatarungang pagsusulit. Ang pangalawa ay ibalik sa pwesto si Ms. Myung-sung. Ang pangatlo ay kilalanin ang pagkamatay ni Ms. Jong-suk bilang resulta ng panggigipit sa trabaho. Kahit may unyon na, nakipagtalo pa rin ang kinatawan ng Hanwok University. Sinabi ni Gayom-han na ang test ay para lang sa kamalayan. Kung magpatuloy ang ilegal na gawain, muling isasaalang-alang ang kontrata ng lahat. Ano man ang gusto ng paaralan, nagpatuloy si John Gunn sa pulong ng unyon. Sinabi niya na 80% ng janitor ay sumusuporta sa welga at hihiling ng katarungan. May nakabitin ding karatulang nagsasabing, "Hindi kami titigil hanggat walang hustisya mula sa Hanwok University." Nagsimulang sumigaw ng mga slogan ang mga tao. Gusto nilang ipaglaban ang karapatan at maibalik sa trabaho ang mga di makatarungang tinanggal. Nagpatuloy ang protesta ng ilang araw. Si Moojin, nag-aalala sa kanyang ina, ay bumisita rin sa kanya. Sinabi niyang umuwi at magpahinga ang ina, pero hindi pwedeng iwanan ng protesta. Walang naglilinis ng basura sa paaralan, kaya agad tinawag ang mga janitor para magtrabaho. Patuloy na sumisigaw ng mga slogan ng grupo, pero mga estudyante ang naghihintay sa opisina. Sabi ni Gayom-han, ngayon ay pag-uusap ng mga estudyante at janitor. Nakita ni Gayom-han si Gonwoo na nagbi-video, kaya pinaalala na ipadala ang mga dokumento sa paaralan. Kitang-kita na napipilitang sumali ang mga estudyante sa paghaharap na ito. Sabi ng mga estudyante, naaapektuhan ng welgang ito ang kanilang pag-aaral. Kung hindi ihihinto ng mga janitor ang welga, kakasuhan sila ng mga estudyante sa pulisya. Nagtataka si Moojin bakit itinuturing na gulo-gulo ang mga janitor na biktima. Ang sabi ng mga estudyante, ang pag-aaral lang nila ang mahalaga. Ang mahalaga lang ay kung sino ang nakaaapekto sa pag-aaral nila, hindi ang ugat ng problema. Galit na sabi ni Hyunju, kung ganyan sila sa mga janitor ngayon, ganyan din sila sa hinaharap. Pero hinahamak pa rin ng mga estudyante ang mga janitor, akala'y abogado sila. Dahil sa pagtanggi ng mga estudyante, nawalan ng tiwala ang mga nagproprotestang janitor. Naisip ni Moojin na umurong para maghanda, pero tumutol ang kanyang ina. Kung magproprotesta, dapat hanggang dulo. Baka wala ng ibang pagkakataon. Mukhang hindi pababayaan ng paaralan ang bagay na ito. Lahat ay sumang-ayon sa ideyang ito. Determinado silang ipakita ang lakas ng kanilang pagkakaisa. Kaya naisip agad ni Moojin na magsulat ng liham tungkol sa kanilang hirap. Pagkatapos ay isisabit nila ito sa pader ng paaralan. Habang nag-iisip kung may magboluntaryo, itinaas ni Jong-suk ang kamay. Doon lang siya nagsalita at sinabing ibabahagi niya ang kanyang kwento. Siya'y janitor na ipinanganak sa mahirap na pamilyang magsasaka. Lumaki siyang walang mga magulang. Wala rin siyang pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Maraming trabaho ang ginawa ni Jong-suk, gaya ng pagkolekta ng tiket at pagiging manggagawa sa pabrika. Naranasan na niya ang lahat ng mabibigat na gawain. Kahit 20 taon nang naglilinis si Jong-suk dito, sobrang proud at masaya siya na malinis ang lugar ng mga estudyante. Tapos kinwento niya ang tungkol sa mga exam ng janitor na walang kaugnayan sa paglilinis. Dahil dito, sobrang natakot siya. Kaya niyang linisin ang banyo ng paulit-ulit para sa mga estudyante, pero ayaw niya talagang kumuha ng mga exam na yon. Umaasa si Jong-suk na maiintindihan ng mga estudyante ang sitwasyon ng mga janitor. Nang mabasa ng lahat ang sulat niya, parang nandoon mismo si Jong-suk. Tuwing kainan, nagpapasalamat si Jong-suk kay Moojin at sinasabi na proud sa kanya ang nanay niya. Lagi ring sinasabi ni Jong-suk kung gaano kabuting tao si Moojin. Pero hindi nagtagal, tinawagan ni Hyunju at Gonwoo si Moojin. Hindi raw nadamay ang mga estudyante pagkus sinisisi ang mga janitor dahil sa welga at nakasalansan ng basura. Alam agad ng mga janitor na pinipilit ng paaralan ang mga estudyante na gawin iyon. Nang hinaan ng loob ang lahat at halos umalis, naiwan lang ang ina ni Moojin at 3 pa. Biglang may 3 estudyanteng dumaan para bumili ng mga gamit. Sinabi nilang sumusuporta sila sa mga taong naninindigan para sa kanilang mga karapatan. Galit na galit ang lalaking estudyante nang marinig na pinilit ang mga janitor na kumuha ng test. Nagpasalamat si Gonwoo at nakilala siya ng ilang estudyante bilang bagong sikat na YouTuber. Napalakas ang loob ng team ni Moojin nang makitang may mga taong sumusuporta sa kanila. Umaasa si Moojin na mas lalong kumalat ang ganitong mga pangyayari. Sa oras na iyon, naalala ng team na may YouTube channel si Gonwoo. Gagamitin nila ito para ipaalam sa mas marami ang insidente. Kaya nagsimula silang magplano. May kailangang magbalat kayo at pumasok sa silid examen. Ang pinakabagay ay ang ina ni Moojin. Sa araw ng pagsusulit, nagsuot si Eunja ng bagong salamin. Mabuti na lang at hindi ito napansin ni Jongha. Nagsimula na ring i-record ang live broadcast. Sinimulan na ring ipakita ang pagsusulit. Sabi ng isang estudyante, hindi niya masagot ang mahihirap na tanong. Ang hindi makasagot ay tinawag at pinagsabihan. Sinabi ni Moojin kay Eunja na lumapit kay Jongha para makita ng lahat ang mukha niya. Biglang may nakapansin na live pala ang pagsusulit. Tinanong ni Jongha kung sino ang gumagamit ng telepono para mag-record. Ito ay pandaraya. Dumami ang mga komento.
May mga nagbigay pa ng pera. Marami ring tumatawag sa punong guro. Hinihiling nila na itigil ang insidenteng ito. Mabilis na tumaas ang bilang ng mga donasyon. May nagbigay ng 100,000 won para pumunta si Gonwoo at mag-film. Kaya nagpunta rin si Gonwoo sa Bulwagan para mag-livestream. Matapos ito, patuloy na tumaas ang bilang ng taga-subaybay ni Gonwoo. Ipinakita rin kay Mijo ang pinakamalaking kaso ng pandaraya sa paaralan. Nang in-interview si Gonwoo ni Jungha, tinanong niya bakit pinahirapan ang mga janitor. Ang mga lumang janitor dito ay matatanggal dahil sa mga pagsubok na ito. Sinabi ni Jongha na lahat ay nagboluntaryo, pero sabi ni Hyunju, ito'y banta. Hindi na nakapagsalita si Jongha at hiniling na sundin ang batas. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mujin na lumapit at magpakilala. Sinabi niyang naririto siya para protektahan ang mga inaapi. Lumapit siya kay Jongha, sabi ni Mujin. Inihayag din ni Jongha ang mga punto ng paninirang puri. Ginamit ni Jongha ang posisyon para hamakin at sirain ang gamit ng iba. Pero konserbatibo pa rin si Jongha, sinabing walang karapatan magsalita ang mga tao. Sabi ng ina ni Mujin, lahat dito'y tao, may karapatan sa trabaho at paggamot. Pero ginamit ng manager ang lahat ng paraan para alisin ang kanilang karapatan. Sa oras na yon, tinanong ni Eunja si Jongha kung kaya niyang sagutin ang mga tanong sa pagsusulit. Naguluhan si Jongha at hindi alam kung paano sasagot. Tinanong din ng nanay ni Mujin ang tungkol sa school song para malaman kung alam ni Jongha. Sabi ni Jongha, walang nagmamalasakit sa mga kanta-kantang iyon. Bigla na lang kumanta si Jonggon at tumayo. Pati ang ibang mga janitor, alam din ang kantang ito. Nakita ito ng isang publisher nang hindi sinasadya. Dating estudyante siya ng Hanwook University. Humingi siya ng agarang pakikipag-usap sa pamunuan ng paaralan. Mabilis ding dumating ang mga dating estudyante sa paaralan. Lahat sila ay matagumpay na negosyante. Hindi sila naniwala na ganito ang trato ng paaralan sa mga empleyado, kaya gusto nilang umaksyon agad ang paaralan dahil ito'y nakasira sa kanilang reputasyon at ng insulto pa. Kaya napilitan ng prinsipal na akuin ang lahat ng sisi para sa paaralan. Nangako siyang aayusin ang problemang ito. Sa wakas, nakamit ni Muujin ang hustisya para sa kaibigan ng kanyang ina. Lubos ang pasasalamat ng kanyang ina sa kanya. Hindi lang yon, si Mongsun na pinalayas ay bumalik din. Sabi ni Muujin, mapayapa na ngayong magpahinga si Jongsuk. Siya na ang mag-aalaga ng aso sa lugar nito. Nakita ni Muujin ang anak na nakikipag-usap sa sarili at nag-alala. Bigla, may ibinulong si Jongsuk kay Muujin. Sabi niya, malalaman niya ito pag-uwi. Sa rest area, ipinagdiwang ng lahat ang pagbabalik ni Mongsun. Pag-uwi ni Muujin, gumaan ang loob ng ina dahil napahinga na rin ang kaibigan. Tinawag niya ang aso para kumain pero nakahiga pa rin ito. Naalala ni Muujin ang sinabi ni Jongsuk tungkol sa tunay na pangalan ng aso. Pagkarinig ng ina, tinawag niya ito gamit ang pangalan. Di inaasahan, tumakbo ito papunta sa kanya. Siguro, tinuturing na niya itong bagong amo. Habang naghahanda si Muujin umalis, tinawagan siya ni Hyunju at Go-woo, sinabihang pumunta agad sa ospital dahil nasugatan sila. Pero pagdating ni Muujin sa ospital, nakita niya si Junjae doon. Tinanong ni Muujin kung bakit nandoon si Junjae. Hindi rin alam ni Junjae kung bakit siya nandoon. Alam lang niya na nandoon siya nang magising siya. Tumingin si Muujin sa salamin at nakitang naging espiritu na si Junjae. Nang malaman ni Muujin na na-ospital si Junjae, pinayuhan siyang huwag gumawa ng anumang pabigla dahil may pag-asa pa. Tinawag ng doktor ang kapatid na babae ni Junjae. Sinabi niya kay Muujin na may dumating na taga Gmo Mart kanina. May balita rin siya mula kay Junjae na may bagong trabaho na raw siya kaya wag nang mag-alala. Tinanong ni Muujin kung alam niya ang sakit ni Junjae. Gusto ring malaman ni Muujin kung bakit na-stroke si Junjae sa trabaho. Nag-alala ang kapatid ni Junjae sa bayad ng abogado pero kinuha ni Muujin ang kaso ng libre dahil gusto niya si Junjae. Pagkatapos ng konsultasyon, bumalik si Muujin para kausapin sina Hyunju at Gonwoo. Lumabas na ang dalawang ito'y gumawa ng mukbang vlog pero nalason sa pagkain at na-ospital. Ngayon, ikinuwento rin ni Muujin ang kanyang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay ang kaluluwa ng lalaking nagtatrabaho sa tindahan. Nagtaka si Gonwoo kung nakikita ni Muujin hindi lang ang patay, kundi pati kaluluwa ng may sakit. Hindi rin alam ni Muujin. Sa ngayon, hindi man lang makita ni Muujin kung nasaan si Junjae. Nagtanong din si Gonwoo kay Muujin tungkol sa impormasyon ni Junjae. Nalaman nila na hinimatay siya sa mall habang nagtatrabaho, kaya sabay silang pumunta roon. Tinanong nila si Gonsik, kasamahan nilang nagtutulak ng kariton sa bodega ng mall. Gusto nilang malaman kung ano ang sitwasyon ng trabaho doon. Inihayag ni Gonsik na kahapon, nahilo at sumakit ang dibdib ni Junjae. Mainit dito at walang sapat na pahinga ang mga manggagawa. Dapat 15 minutong pahinga kada oras ayon sa batas, pero 15 minuto lang daw sila kada 3 oras. Bukod dito, walang aircon sa lugar na ito. Nawalan pa ng 2 kuko sa paa si Gonsik habang nagtatrabaho. Kausap niya ang grupo ni Muujin nang tawagin siya ng manager. Sinabihan siyang mag-focus sa trabaho. Nakita ni Muujin ang manager at nagpakilala. Tinanong niya kung pwedeng makausap tungkol kay Junjae. Hindi makatanggi ang manager kaya dinala sila sa kwarto. Pagpasok ni Muujin, napansin niyang napakalamig sa loob. Kabaliktaran ito sa malupit na kondisyon sa labas ng underground parking. Nakita ni Muujin na ito'y magkasalungat. Gusto ng kumpanya magbawas ng gastos pero todo aircon dito sa baba. Sabi ng bagong manager, okay lang daw ang mga taong nagtatrabaho sa labas. Hindi raw sila galit o nakakaramdam ng hindi makatarungan. Sa tingin ng manager, si Junjae ang hindi bagay magtrabaho dito. Sabi ni Muujin,
Siya lang ang kinatawang abogado dito. Ayaw niyang makipagtalo tungkol sa sitwasyon sa trabaho ni Junjae. Tinitiyak lang ni Gon-sik ang mga karapatan ni Junjae, kaya gusto ni Mujin makita ang CCTV footage noong 3 araw na nakalipas. Pero sabi ng manager, dahil branch lang ito ng dayuhang kumpanya, di niya pwedeng ipakita ang footage, kaya napilitan silang umalis na lang. Sabi ni Mujin kina Hyunju at Gonwoo, kahit dayuhan, dapat sundin ang batas ng Korea. Pinasalamatan din niya si Gon-sik sa pagbabahagi ng impormasyon. Tapos, binigay ni Mujin kay Gon-sik ang kanyang business card. Nakatanggap din si Gon-sik ng balita tungkol sa sakit ni Junjae. Samantala, si Junjae ay gumagala-gala sa paligid. Dinalaw niya ang kanyang pamangkin sa parke. May ate siya at pamangking si Ju-chan. Talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Nang makita ni Junjae ang pamangkin, nakaramdam siya ng guilt dahil di siya nakabigay ng alkansya sa birthday nito. Pagbalik ni Junjae sa ospital, nakita niya ang ate at si Mujin na nag-uusap tungkol sa kanya. Nang marinig niya yon, umalis na lang siya. Nakita yon ni Mujin, kaya agad niyang hinabol si Junjae. Tinanong ni Mujin kung saan napunta si Junjae. Ayaw nang mabuhay ni Junjae kasi akala niya pinahirapan niya ang ate niya. Kung mabubuhay pa siya, ang ate niya ang magbabayad ng hospital bills. Bukod doon, may student loan pang binabayaran ng ate niya. Nung may bagong trabaho si Junjae, inakala niyang gaganda buhay niya, pero di pala. Kaya umaasa si Junjae na wag nang mag-aksaya ng oras si Mujin. Gusto ni Junjae magpahinga dahil buong buhay siyang nagtrabaho. Nakita ni Mujin na unti-unting nawala sa paningin ang likod ni Junjae. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Junjae, kailangan niya ng agarang operasyon. Hindi alam ng ate kung ano ang gagawin. Umiyak na lang siya para sa kanyang mahirap at masipag na kapatid. Kinabukasan, nag-email si Gonwoo sa kumpanya ni Junjae, pero walang sagot. Sinabi ni Gonwoo kay Mujin na humingi ng tulong sa Grim Reaper, pero di basta makikita yon. Pero naniwala silang may paraan para makita ang Grim Reaper, kaya tinawag nila siya. Pero hindi rin gumana ang paraang ito. Naalala nila na natutulala si Mujin sa aksidente, kaya gusto ni Hyunju kuryentihin siya. Dahil malupit ito, naisip nilang bitayin na lang siya para makita ang Grim Reaper. Dito, humingi rin si Mujin ng paraan para iligtas si Junjae dahil alam lang ni Junjae umiwas kay Mujin tuwing nagkikita sila. Inisip ng Grim Reaper na gusto ni Junjae pumunta sa isang lugar pero di siya makakalayo. Pagkatapos, sinabihan ng Grim Reaper si Mujin na wag nang bumalik dito. Kaya ni Mujin ito nang walang tulong. Ganun lang, pinabalik si Mujin at nagising. Tanong ni Hyunju kay Mujin kung nakita niya ang Grim Reaper. Nauutal siyang sumagot na oo. Magtatanong pa sana si Hyunju nang pigilan siya ni Gonwoo. Sa oras na yon, nag-text din si Gon-sik kay Mujin. Sinabi ni Gon-sik ilang hakbang ang nilakad niya sa isang araw. Bagong pasok lang siya at naglakad ng 40 kilometro sa 4 na oras. May ebidensya na ang team ng pagsasamantala kaya nag-apply si Gonwoo sa mall. Nagtrabaho siya ng sobrang sipag, halos himatayin. Tumaas ang tibok ng puso niya kaya nag-alala si Hyunju. Dumaan din si Gon-sik para batiin si Gonwoo at balak bigyan siya ng tubig. Pero tumanggi si Gon-sik kasi kung iinom siya, kailangan niyang mag-CR na malayo. Bukod doon, abalang araw sa mall, kaya di naglakas loob si Gon-sik magpahinga o uminom. Sa 39 degrees na panahon, bawal uminom ng tubig si Gon-sik. Dahil dito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito'y patunay na hindi maganda ang pagtrato dito. Pinaalala rin ni Gon-sik kay Hyunju na lumayo bago mag-film. Habang nagtatrabaho lahat, may driver na bumangga sa kotse ng kalakal. Tinawag niya si Gonwoo at pinilit siyang magbayad ng danyos. Mabuti na lang, malapit si Hyunju at nagvi-video. Nakuhanan din niya ito ng pagmumukhang tanga, kaya binantaan niya ito. Natakot siya kaya tumakbo palayo. Matapos magtrabaho at mangalap ng datos sa mall, gumawa si Gonwoo ng maikling video. Ang video ay tungkol sa isang binatang nasa 20s na pagod sa trabaho. Kahit tumaas ang tibok ng puso niya, kailangan niyang magtrabaho sa init ng 3 oras. Ang video tungkol sa pagsasamantala sa manggagawa ay inilabas sa YouTube ni Gonwoo. Nakita ni Hyunju si Gonwoo na nakasandal kay Mujin at nagselos ng kaunti. Sinabihan niya ang dalawa na itigil ang kanilang malapit na kilos. Nang mag-post si Gowon ng video tungkol sa trabaho ni Junjae, inasahan nilang positibo ang komento. Pero sinabi ng netizens na nagrereklamo lang ang binata sa kaunting trabaho. Agad na lamang ni Gonwoo na galing ito sa mga tao sa kumpanya ni Junjae. Biglang naisip ni Mujin na nagpasuri si Junjae. Kaya pinuntahan niya ang kapatid nito para magtanong kung pwedeng suriin ang bahay ni Junjae. Dahil kailangan niya ng karagdagang ebidensya sa kaso, naghanap si Mujin ng sertipiko ng medikal na pagsusuri doon, na sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang. Pagkakita ng address, agad silang tatlo pumunta sa bahay ni Junjae. Nakita nila na maraming iba't ibang sertipiko sa bahay. Matapos ang ilang sandali, nahanap ng team ang sertipiko ng medikal na pagsusuri ni Junjae. Ipinakita nito na normal lahat ng indicators niya bago magtrabaho sa mall, kaya umuwi ang team ng gabing iyon. Agad silang nag-isip ng paraan para makahanap ng mas matibay na ebidensya. Nang mga oras na iyon, biglang tinawag ni Hyunju ang lahat. Sinabi niyang may empleyado ng gasolinahan na nagsabing minsan daw niyang tinanggap si Junjae. Nalungkot siya nang mabalitaang may sakit si Junjae. Kinabukasan, nag-email ang mall sa grupo ni Mujin dahil may netizens na nakakita ng pribadong account ng CEO. Nag-text sila sa CEO at dahil seryoso ito, pumayag siyang ibigay ang data mula sa camera. Pumayag din silang bayaran ng mga gastos sa ospital. Napakagandang balita ito. Agad ding ibinalita ni Mujin ang magandang balita sa kapatid ni Junjae. Sinabi niyang huwag nang mag-alala sa mga bayarin sa ospital. Bumisita rin ang pamilya ng kapatid ni Junjae. Umaasa si Ju-chan na magising si Junjae at makipaglaro sa kanya.
Inilagay niya ang kanyang paboritong robot sa tabi ni Jeonjae. Pagkaalis nila, muling lumitaw si Jeonjae. Napaisip si Mujin kung nasaan siya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Jeonjae na pupunta lang siya sa lugar na kailangan niyang puntahan. Natuto si Jeonjae maging mabuting tiyuhin kay Juchan. Gusto ni Mujin gisingin si Jeonjae para lang maging mabuting tiyuhin siya. Para gumaan ang loob ni Jeonjae, inilabas siya ni Mujin para magpahangin. Sa kotse, nagtaka si Jeonjae bakit may mamahaling kotse si Mujin noon wala siyang pambili ng pagkain. Sabi ni Mujin, kung gusto mo yumaman, maging abogado ka tulad ko. Dati raw siya ay tulad ni Jeonjae. Noon, napakahirap at kapos ang buhay niya. Ngunit may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Pagdating sa dagat, natuwa si Jeonjae sa magandang tanawin na ngayon lang niya nakita. Samantala, pinuntahan ni Gonwoo at Hyunju ang may-ari ng gasolinahan na kumuha kay Jeonjae. Sa harap ng kamera, sinabi niya na hindi dapat batikusin ang masipag na tao gaya ni Jeonjae sa social media, kaya kailangan niyang ipagtanggol ang mga taong binubuli. Ang mga taong walang alam ay nagkokomento lang ng walang kwenta sa social media. Habang nagfi-filming, may bagong mga komento, pero ngayon mas positibo na ang mga ito. Ang mga dating amo ni Jeonjae ay ipinagtanggol siya. Sinabi nila na masipag siya at mabuti sa mga kasamahan. Nalungkot ang lahat nang marinig ang balitang ito. Samantala, nag-e-enjoy sina Jeonjae at Mujin sa beach. Tinatamasa nila ang sandaling matagal na nilang hindi naranasan. Sabi ni Mujin, marami pang magagandang tanawin sa mundo, kaya dapat kumising si Jeonjae para makita ang mga ito. Hindi pa rin nakakalimutan ni Mujin ang pangako niyang manok sa iloghan, kaya dapat kumising si Jeonjae para matupad ito. Pagkatapos, hiniling ni Mujin kay Jeonjae na magtrabaho para sa kanya, ngunit tumanggi si Jeonjae. Sa social media, dumadami ang mga positibong komento na sumusuporta kay Jeonjae. Nang makita ito ng kapatid niya, umasa lang siya na magising ito agad. Ang insidente ng stroke ni Jeonjae ay mabilis na naiulat sa TV, at ang nag-ulat nito ay kaibigan ni Gonwoo, si Jongjin. Napanood ni Gonwoo ang balita at pinuri ang kagandahan ng kanyang kaibigan. Dahil dito, nagselos si Hyunju na katabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Gonwoo at pinaalalahanan na huwag purihin ang ibang babae sa harap niya. Agad na humingi ng paumanhin si Gonwoo kay Hyunju. Bigla, may sikat na artista na may 10 milyong taga-subaybay ang nagbahagi ng video. Tuwang-tuwa silang nagyakap at labis na natuwa. Totoo na ngang hindi naging masyadong awkward ang lahat sa pagkakataong ito. Sa ospital, nagising si Jeonjae kinabukasan. Habang namimili sina Hyunju at Gonwoo para sa paggising ni Jeonjae, seryosong sinabi ni Hyunju na itigil na ang kanilang relasyon. Akala ni Gonwoo ay may nagawa siyang mali. Hindi niya inasahan na gusto lang pala nitong maging magkasintahan sila. Sa unang araw ng kanilang relasyon, nagtataka si Gonwoo sa desisyon ni Hyunju. Sinabi ni Hyunju na natugunan niya ang 5 kondisyon na itinakda nito. Una, iniwan niya ang asul na polo sa ospital at matagumpay na nakatakas. Pangalawa, ang kanyang pagsisikap sa pagtulak ng kariton. Pangatlo, maganda ang pagbigkas niya sa Ingles nang kausapin ang CEO ng mall. Pang-apat, tinulungan niya si Jeonjae na magbigay ng barya sa pamangkin. At huli, nang kausapin niya ang ina ni Min-ok. Matagal na itong nangyari, pero naantig pa rin si Hyunju, kaya niyakap siya ni Gonwoo. Habang ipinagdiriwang ang paglabas ni Jeonjae, inihayag ni na Hyunju at Gonwoo ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng selebrasyon, nagsimulang magbisikleta ang apat. Biglang may lumitaw na pamilyar na mukha. Nakilala ni Mujin ang taong iyon bilang Grim Reaper, kaya sumigaw siya na habulin ito ng buong grupo. Matapos ang insidente ni Jeonjae, naging napakatahimik ng opisina ni Mujin. Walang gustong kumuha sa kanya. Bigla, tumawag ang dating kaibigan niyang abogado mula sa ospital at kailangan niyang pumunta dahil na aksidente ito. Ipinakilala ng kaibigang ito si Mujin sa lahat bilang abogado sa paggawa. Maya-maya, itinulak ni Mujin ang kaibigan sa labas para makahinga ng sariwang hangin. Itinulak niya ito habang nagrereklamo na nakainom ito ng labis kaya na aksidente. Pinayuhan lang ni Mujin ang kaibigan na tumigil sa pag-inom. Paglabas ni Mujin sa ospital, nakakita siya ng mga manggagawang sumisigaw at pumasok. Tila sila'y nakatakas mula sa isang sunog. Agad na lamang ni Mujin na sila ang susunod niyang tutulungan. Noon, ang mga ito'y manggagawa sa isang bodega. May isang manggagawa sa kanila na mukhang napakabata, parang baguhan lang siya sa trabaho. Pinayuhan siyang magsumikap dahil mataas ang sahod dito. Bigla, may usok sa labas ng pinto na nakakuha ng pansin niya. Napansin ng iba na nalihis ang atensyon niya sa usok. Ngunit sa oras na yon, nagsimula ng kumalat ang apoy. Sa labas, nakakita na rin ng usok ang ibang manggagawa. Agad silang tumakbo para ipaalam sa manager ng pabrika. Mabilis siyang nagpadala ng tao para patayin ang apoy. Walang kagamitang pangsunog ang workshop. Bukod dito, de-insulated ang lugar, kaya't mabilis kumalat ang apoy. Dagdag pa, di magamit ang fire extinguisher dahil sobrang luma na. Habang ginagamit ng isang tao ang fire extinguisher, biglang sumabog ito. Dahil dito, agad siyang namatay sa harap ng lahat. Natakot ang manager kaya't pinatakas lahat habang siya'y tumakas. Hindi makalabas ang mga tao sa loob kaya't namatay sila sa pagkakasakal. Habang nanananghalian sina Hyunju at Gonwoo, tinawag ni Mujin ang lahat. Akala ng dalawa may multo, pero hindi isa kundi buong grupo ang pumasok. Inulat din ng TV ang tungkol sa kamakailan lang na sunog sa pabrika. Ayon kay Mujin, bawal magdala ng cellphone sa trabaho, kaya walang nakatawag agad sa bumbero. Galit na galit ang lahat sa opisina. Sinimulan nilang sisihin si Manager Choi. Naalala ni Gonwoo na may ilang katulad na sunog ilang taon na ang nakalipas. Walang kagamitan pang sunog ang mga pabrika para makatipid. Dahil dito, mabilis kumalat ang apoy at marami ang namatay. Kinuha nila ang pera ng insurance at nasunog ang bodega. Ayon kay Gonwoo, bihirang malutas ang mga kasong ito. Pero tiniyak ni Mujin na parurusahan ang mga may sala.
Ang Myeonggum Construction ang namamahala sa bodega. Binalak ng board na patayin at arestuhin si Manager Choi. Kahit 20 taon na siya sa pabrika, hindi siya pinagkakatiwalaan. Gusto siyang patayin ng direktor para iwas gulo sa hinaharap. Hindi rin alam ni Manager Choi kung ano ang gagawin. Pinayuhan siyang umuwi at maghanda sa mga demanda. Paglabas niya, hinuli siya ng kumpanya at isinakay sa kotse. Tumanggap lang sila ng pera para patayin siya. Sabi ni Manager Choi, nasa panganib daw siya. Hindi niya to pinabayaan, sinadyang gumawa ng gulo para makauwi. Matapos maghirap, nabuksan niya ang pinto at gumulong palabas. Nakatakas si Manager Choi mula sa pag-aresto. Samantala, ang mga nasunog na manggagawa ay nasa opisina ni Mujin. Nagtataka sila kung bakit di sila makaalis sa lugar na to. May nagsabi na multo'y naaakit sa makakatulong, pero di ka panipaniwala tong abogado. Natutulog si Mujin nang sumakit ang ulo kaya bumangon siya. Tinanong sila ni Mujin bakit sila nananatili roon. Sabi ng isa, umalis siya pero napabalik pa rin dito. Dumating din sina Hyunju at Gongwoo sa opisina. Ipinakita nila kay Mujin ang video kagabi. May 2 taong humuli sa lalaking lumabas ng pulis. Na-record din sa kalye ang eksena ng lalaking tumakas mula sa kotse. Nakita ito ng mga multo at nakilala na ang nadakip ay si Manager Choi. Hinayaan niya silang masunog hanggang mamatay. Pinagalitan ng direktor ng construction company ang mga tauhan niya. Galit na galit siya dahil hinayaan nilang makatakas si Manager Choi. Nag-isip si Mujin na baka inaresto si Choi para sisihin sa sunog, kukuha ng bagong tao ang kumpanya, magbubukas ng bago at uulitin ang dati. Hindi pa umuuwi si Manager Choi sa kanyang asawa at mga anak. Takot siyang madamay ang pamilya, kaya patuloy siyang tumatakbo. Nang tumawag si Choi sa asawa, pinayuhan lang siyang sumuko sa pulis. Pero paano naman susuko si Manager Choi? Samantala, gumawa na si Gongwoo ng video laban sa Bugo Company. Ito ang kumpanyang pinamamahalaan ni Manager Choi. Maraming views ang video kaya't natuwa siya. Ngunit sa tingin ni Hyunju, mahirap ang kaso dahil baka idemanda si Gongwoo sa pag-post ng maling impormasyon. Pero gusto lang talaga ni Gongwoo ihayag ang katotohanan. Nag-text si Reporter Park tungkol sa joint memorial ng mga biktima ng sunog, kaya agad silang pumunta. Gusto nilang pigilan ang anumang kasunduan sa mga pamilya ng biktima. Akala ng tatlo magiging maayos lahat, pero pagpasok nila, pinigilan sila ni Jeonsu. Galit siya, akala niya'y nandoon ang grupo ni Mujin para sa pera. Hindi nakatiis si Hyunju sa mga walang basehang insulto. Malakas niyang sinabi na narito sila para tulungan ang mga biktima makahanap ng hustisya. Gusto nilang lutasin ang kaso ng libre, pero sabi ni Jeonsu, dumating sila para sa pera. Halos magkasagutan sina Hyunju at Jeonsu. May tumayong lalaki at sinabi kay Mujin na di matanggap ng pamilya ng biktima ang pagkamatay ng manggagawa. Nasunog sila ng ilang araw at nailagay sa ref, kaya ayaw nilang may dumating para mag-imbestiga. Pero gusto pa rin ni Mujin at Hyunju na malutas ang kasong ito. Bigla, may tawag si Gongwoo mula kay Manager Choi. Gusto niyang makipagkita kay Gongwoo. Nang nasa kotse na sila, sinabi ni Gongwoo na si Manager Choi ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ni Manager Choi na may mahalagang sasabihin. Ito'y nagpausisa sa mga namatay na manggagawa. Sinabi ni Mujin kay Gongwoo na siya na ang bahala dahil di siya mamamatay kung may panganib. Pagpunta ni Mujin sa tagpuan ni Manager Choi, sumunod ang mga nasunog na manggagawa. Tinanong nila kung ipagkakanulo niya sila. Nais nilang angkinin si Mujin para bugbugin si Manager Choi. Habang nahihirapan si Mujin, dumating si Manager Choi. Nagalit sila at nais ilabas ang galit sa kanya. Nagdilim ang paligid, nagtataka si Mujin kung bakit nila nagawa yon. Nagsimulang mag-crack ang sahig. Takot na takot si Manager Choi at tumakbo. Pero di nakalayo. Sa rurok ng galit, bumagsak si Manager Choi dahil sa buhawi at nawalan ng malay. Bigla silang nakaramdam ng guilt dahil nasaktan nila ang iba. Hindi rin nila alam bakit sila makakalikha ng buhawi para parusahan ang masasama. Ngunit hindi ito ang gusto ni Mujin dahil walang magandang kahihinatnan ang paghihiganti. Pagkagising, agad nagmakaawa si Manager Choi kay Mujin na tulungan siyang makipag-ayos sa mga manggagawa. Sinabi ni Mujin na nandito ang mga taong iyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay humingi ng taimtim na paumanhin sa lahat. Ayaw ng mga manggagawa ng simpleng paumanhin. Pero nang makitang nakaluhod si Manager Choi, sila'y nalambot. Humingi ng paumanhin si Manager Choi sa lahat dahil sa kanyang kaduwagan at pagtakas. Hindi dapat ginawa iyon ng isang pinuno na tulad niya. Hindi niya sisisihin ang sarili sa pagsunod sa mga utos. Alam ni Manager Choi na huli na para humingi ng paumanhin. Naisip niyang hindi siya karapat-dapat mapatawad at dapat siya ang namatay. Naantig ang lahat sa taos-pusong paghingi ng paumanhin ni Manager Choi. Tinanong ni Mujin si Manager Choi kung may iba pang mahalagang sasabihin. Tumayo siya sa harap ng kamera at inamin ang mga pagkukulang ng kumpanya. Ikinuwento niya ang lahat ng nakatagong kasalanan ng pinuno doon. Ibinahagi ni Manager Choi kay Mujin na sa kanyang ref sa opisina, nakatago ang lahat ng ebidensya at recording ng nangyari sa nakalipas na 20 taon. Umaasa si Manager Choi na malilinaw ni Mujin ang kaso at mabibigyan ng hustisya ang mga namatay. Bigla, may grupo ng mga ngaso ang humabol sa kanya sa labas. Natakot si Manager Choi at sinabi kay Mujin na tandaan ang USB. Naghiwalay sila at tumakas. Sa bahay, nag-alala sina Hyunju at Gongwoo kung nasaan si Mujin. Nagpasya silang puntahan ang address na tinext ni Gongwoo kay Manager Choi. Pagdating nila, wala sina Mujin at Manager Choi. Nagulat sila sa pulis pero hindi sila natulungan. Pagbalik ni Hyunju at Gongwoo, labis silang nag-alala dahil walang balita tungkol sa sunog sa bodega. Hindi nila alam kung may nangyari kay Mujin o wala. Bigla, lumabas ang balita na naaresto si Manager Choi kagabi. Nakakagulat, ang taong katabi niya ay si Mujin. Kaya dinala si Mujin sa himpilan ng pulisya para tanungin.
Sinabi ni Mujin na YouTuber lang siya na nag-film at napalaya siya dahil dito. Paglabas ni Mujin, nakita niyang maraming tawag si Hyunju sa telepono niya. Tinanong ni Hyunju kung may nakuhang impormasyon si Mujin kay Manager Choi. Sinabi ni Mujin na naitala niya ito kagabi. Ang tunay na may-ari ng Bugok Transportation ay ang Myeonggum Construction. Ang mga dokumento ay nasa USB ni Manager Choi, nakatago sa ref sa opisina. Tinanong ni Gonwoo si Mujin kung nasaan siya para sunduin. Pero bigla, dinakip si Mujin ng mga estranghero at nahulog ang telepono niya. Akala ni Gonwoo ligtas si Mujin, pero nakakulong siya sa basement ng Myeonggum. Gabi na, nalaman lang nila na nakuha ng pulis ang telepono ni Mujin sa daan. Kailangan itong tubusin ni Hyunju. Di niya alam nasaan si Mujin, pero kailangan nilang hanapin ang USB. Pagkagising ni Mujin, ang balita ay tungkol sa pamilya ng mga namatay sa sunog. Galit ang mga yumaong manggagawa dahil nasa TV ang pamilyang tinalikuran nila noon, ngunit ngayoy bumalik para sa mana. Hindi alam ng mga yumaong manggagawa kung natanggal na si Mujin o hindi. Nangangamba sila na baka patayin si Mujin ng iba para itago ang ebidensya. Maya-maya, bumalik ang mga kriminal. Nilapitan ng pinuno si Mujin at tinanong kung may maaalala siya. Inakala niyang may dahilan ang pakikita ni Mujin at Manager Choi. Hindi sumagot si Mujin, kaya ilang beses siyang sinuntok ng pinuno. Dahil sa lakas ng suntok, nawala ng malay si Mujin. Ngayoy kaharap na ni Manager Choi ang taga-usik. Tinanong niya kung may magbabago kung si Kim Yong-an ng Myeonggum Construction ang tunay na may-ari ng Bugok. Tiniyak ng taga-usig kay Manager Choi na suspendihin at muling iimbestigahan ang kaso. Ililipat ang pananagutan sa Myeongseum at mas masusing sisiyasatin ang sunog ngayong pagkakataon. Maaari ring baguhin ang batas. Biglang ibinunyag ni Manager Choi na may recording siyang nagpapatunay na nagretiro siya pero binayaran para pamahalaan ang pabrika. May USB sa refrigerator ng kanyang silid. Naglalaman ito ng ebidensya ng kanyang sinabi. Matapos makolekta ang lahat ng impormasyon, inihayag ng taga-usig ang tunay niyang kalikasan. Sinabi ng abogado na ngayon ay maaaring makulong si Manager Choi ng ilang taon at hindi na niya maapektuhan ng mga tao ni Chairman Kim. Lumabas na ang taga-usig pala ay tauhan ni Myeonggum. Pumunta siya rito para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay na mayroon pa si Manager Choi. Sa kabilang banda, nagising si Mujin. Sinubukang akitin siya ng mga gangster ng pagkain pero hindi ito pinansin ni Mujin. Nagalit ang subordinate at itinapon ng mga chopstick at dumplings sa lupa. Nagpatuloy siya sa pagupo sa hapagkainan, hindi alam na ang chopsticks ay tutulong kay Mujin makatakas. Habang kumakanta ang mga thug, ginamit ni Mujin ang chopsticks para dahan-dahang lagarin ang lubid na nakatali sa kanya. Nang utusan ang mga thug na hanapin ang USB sa opisina ni Manager Choi, nakatakas na si Mujin. Dahil medyo gutom, kumain muna siya ng pritong dumplings. Sa Myeonggum Construction, nagalit si Myong-an nang malaman na walang silbi ang mga abogadong kinuha niya. Kahit malaki ang ginastos, hindi nalutas ng mga abogado ang problema. Sa oras na iyon, may nagnomina kay Myong-an. May paraan para palawakin ang network ng kumpanya, samantalahin ang ugnayan kay Congressman Moon. Eksperto siya sa pagsulong ng mga patakarang pabor sa negosyo para masiyahan ang CEO. Basta't makipagtulungan si Myong-an sa kanya, maiwasan niya ang anumang banta. Kaya agad nakipagkita si Myong-an kay Congressman Moon para makipag-usap dito. Gabi na nang dumating si Gonwoo at Hyunju sa Bugok Construction Company. Pumasok sila at hinanap ang opisina ni Manager Choi. Pagdating sa silid, pumasok sila at isinara ang pinto. Hinanap nila ang ref na binanggit ni Manager Choi pero maraming laman ito. Naghanap sila pero di nila makita ang USB. Akala ni Hyunju may kumuha na pero nakita ni Gonwoo sa loob ng chili sauce. Pero dumating na rin ang mga gangster. Nakita ito ni Hyunju at Gonwoo kaya agad silang tumakbo palabas. Bigla na lang tumigil si Hyunju at naghagis ng gamit sa mga tao. Pagkatapos, sinubukan niyang tumalon sa bintana. Sinabi ni Gonwoo na tumalon siya at sasaluhin niya pero nahulog pa rin siya. Inihagis niya si Gonwoo sa damuhan. Tapos hinawakan ni Hyunju ang ulo ng gangster at mabilis silang bumalik sa kotse. Tumakas sila nang hindi alam na nahulog ang USB. Kinuha ito ng mga manloloko at nagtawanan ng masaya. Nagtataka si Gonwoo kung bakit sila ganoon kasaya. Doon lang napagtanto ni Hyunju na nahulog ang hawak niyang USB. Sa opisina, tinatawagan ni Mujin ang telepono nang makitang hawak nila ito. Nakitang sugatan siya kaya nag-aalalang nagtanong. Pero itinago ni Mujin ang pagdukot. Tinanong niya ang dalawa kung natagpuan na nila ang USB. Doon lang naikwento ni Gonwoo ang nangyari. Matapos maghanap, nahulog ang USB sa kamay ng mga manloloko. Dito, ikinuwento ni Mujin kung paano siya dinukot ng mga iyon. Narinig iyon, nagtataka ang dalawa kung bakit siya nakatakas. Pero pagod si Mujin, kaya di sumagot at pinauwi muna ang dalawa. Pag-uwi, parang nawawalang kaluluwa si Mujin. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Habang nag-aalmusal, nabalitaan niyang patay na si Manager Choi. Dahil dito, di alam ni Mujin ang gagawin. Alam din ni Gonwoo at Hyunju ang balita. Paano na nila hahanapin ang hustisya ngayon? Patay na ang saksi at nawala ang ebidensya. Tila nawalan na ng lakas ng loob si Mujin. Gusto na lang niyang matulog at kalimutan lahat. Nakahiga lang siya sa sofa ng matagal. Tumawag si Gonwoo pero di sumagot si Mujin. Bigla siyang bumangon. Baka may naisip na siyang gawin. Una, pumunta si Mujin sa burol ni Manager Choi. Tapos umupo si Mujin sa tabi ng anak ni Choi. Nangako si Mujin na bibili ng game console para sa bata bilang huling hiling ni Manager Choi bago siya nadakip. Nakaramdam din ng pagkakasala ang mga kasalukuyang manggagawa. Una, gusto lang nila ng paumanhin pero hindi nila inasahan na ganito ang kalalabasan. Naramdaman nilang iginalang sila pero ang dapat parusahan ay nakakaluwag pa. Gayunpaman, may nakakita na nasa labas pala ang mga siga. Hindi alam ng lahat kung ano ang balak nila dito. Nag-usisa si Mujin at tinanong kung ano ang nangyayari. Lumabas na gusto pala ng mga siga na makipagkita kay Congresswoman Moon Jong-yeon. Nang gabing iyon, sinaliksik ni Mujin ang impormasyon tungkol sa kanya. Ayon sa internet, si Congresswoman Moon ay pabor sa kumpanya pero hindi sa mga manggagawa.
Kung makikipagkita ang CEO ng Myeonggum sa kanya at makakakuha ng pondo, walang makakapigil sa kanila sa bawat biktimang mamamatay. Galit na galit ang mga manggagawa nang marinig ito. Napagtanto ni Moojin na may paraan pa para gawin ito. Ngunit hindi dapat kasangkot sina Hyunju at Gonwoo. Pagbalik ni Moojin, nakita siyang naka-Amerikana at tinanong kung pupunta kay Manager Choi. Sinabi ni Moojin na itigil na ang usapan. Ayaw na niyang ibunyag ang totoo, kaya nagkunwari na lang silang walang nangyari. Nagtataka sina Gonwoo at Hyunju kung bakit tuwag si Moojin. Sinuhol ba siya ng kumpanya ng Myeonggum? Inamin ni Moojin na tumanggap siya ng suhol. Nagulat at nadismaya ang dalawa sa balitang ito. Sabi ni Moojin, di niya kaya ang libreng trabaho habang buhay. Galit na umalis si Hyunju. Nadismaya rin si Gonwoo, pero ito ang kailangan gawin ni Moojin. Ayaw niyang madamay sila sa mapanganib na bagay na ito. Kailangan niya ng tulong ng mga espiritu dito. Sa seremonya ng negosasyon at paglagda ni Myong-an at Congressman Moon, dumating si Moojin sa Myeonggum para sa huling labanan. Ang nais niyang gamitin sa labanang ito ay ang lakas ng mga manggagawa. Sinubukan ni Moojin na galitin ang lahat. Gusto niyang makita kung sasabog ang kanilang lakas tulad ng dati. Kahit anong subok nila, walang pambihirang kapangyarihan ang lumitaw. Kaya naalala ni Moojin na kailangan nilang harapin ang kaaway para sumabog ang kanilang lakas. Kaya nagpasya si Moojin na impluwensyahan ang kanilang isipan. Sinabi ni Moojin na taon-taon, mahigit 800 ang namamatay sa aksidente sa trabaho tulad nila, ngunit walang nagsasalita dahil sa malaking kawalan. Patuloy na binabaliwala ng mga kumpanya ang batas sa kaligtasan at tiis lang ang alam ng mga manggagawa. Dahil sa duwag na pag-uugali ito, namatay ng di makatarungan ang mga manggagawa. Kung magpapatuloy ito, mas marami pang manggagawa ang mamamatay sa aksidente. Ang mga salitang ito ang nagpagising sa mga yumaong manggagawa. Nagsimula silang magwala, yumanig ang langit at lupa. Ito mismo ang gusto ni Moojin. Habang nag-uusap sina Myong-an at Moon, dinala ni Moojin ang mga kaluluwa. Dumating si Moojin. Nagpahayag na Diyos siya at dadalhin silang lahat sa impyerno. Akala ng iba nagkukunwari lang si Moojin, pero agad niyang ginamit ang kapangyarihan. Sinimulan ni Moojin ilahad ang mga kasalanan ni Kim Myong-an. Pinilit ni Moojin si Myong-an umamin na siya ang nagsunog sa Bogot Transport. 8 inosenteng buhay ang nawala sa sunog na iyon. Ginamit ni Myong-an ang pera para pilitin ang mga kamag-anak ng biktima. Nakipagsabutan din siya sa mga politiko para protektahan ang sarili. May sumubok pigilan si Moojin, pero itinali niya ito sa pader gamit ang mga baging. Malakas na tinanong ni Moojin si Kim Myong-an, kulungan o impyerno. Natakot si Congressman Moon at walang tigil na sumisigaw. Ginamit ni Moojin ang mahika para takutin sila. Kaya umamin si Kim Myong-an sa lahat ng krimen. Naka-record at na-live broadcast na ni Moojin ang video. May kumuha ng phone ni Moojin. Pero sabi niya walang silbi dahil alam na ng marami ang mga krimen ng Myeonggum. Pero hindi pa rin natakot si Kim Myong-an. Hinamon pa niya si Moojin na tawagin ang kaluluwa ng mga patay. Pagkatapos niyang magsalita, yumanig ang lupa at nagbitak ang salamin. Nang makitang takot na sila, sinabi ni Moojin sa mga manggagawa na tumigil pero wala silang ginawa. Totoong lindol pala ang nangyari. Pumasok sina Hyunju at Gonwoo at gumuho ang silid. Pagkagising, nagtataka si Moojin bakit nandoon ang dalawa. Lihim na nilagyan ni Gonwoo ng GPS tracker si Moojin. Nang siya'y dinukot, unti-unting gumuguho ang bahay mula sa labas. Natakot ang iba at tumakbo sa elevator, pero bumagsak ito agad. Nagtataka si Kim Myong-an bakit madaling gumuho ang bagong gusali. Humingi ng tulong si Congresswoman Moon sa loob. Umaasa siyang iligtas siya ng lahat. Sinubukan siyang iligtas ng mga tao ni Kim Myong-an, pero nabigo. Nakatayo lang siya sa labas at nagbibigay ng utos. May nagsisi kay Moojin sa pagguho ng gusali. Tanong ni Moojin, hindi ba dahil gumamit sila ng masamang materyales para itayo ang gusali? Nagtatalo ng paulit-ulit ang dalawang panig. Nang sumigaw si Congresswoman Moon, tumigil din sila sa wakas. Mas mahalaga ngayon ang pagliligtas ng mga tao. Kaya kinuha ni Moojin ang bakal na tubo sa may pinto. Ginamit niya ito para itulak ang bato na nakadikit sa binti ni Congresswoman Moon. Matapos gawin ang lahat, sa wakas ay nabunot nila ang kanyang binti. Sa kabutihang palad, bahagya lang ang sugat sa kanyang binti. Noon sinisisi pa rin ni Kim Myong-an si Moojin sa pagguho ng gusali. Sinabi ni Gonwoo na puro pagsisiksik ng trabaho at pagtitipid lang ang alam ni Myong-an, kaya hindi matibay at madaling gumuho ang gusali. Pagkatapos magsalita ni Moojin, muling yumanig ang gusali. May nagsabi kay Myong-an na umakyat sa bubong dahil may helipad doon, kaya nagmamadali ng umakyat ang lahat. Si Congresswoman Moon, takot na takot, kumapit kay Gonwoo at humingi ng tulong. Sabay-sabay silang tumakbo paakyat ng bubong. Habang naglalakad, sinabi ni Hyunju na si Congresswoman Moon ang pumunta rito at pumayag sa lahat ng katiwalian ni Myong-an. Mukhang hindi niya alam na niloloko lang siya nito. Pagdating sa bubong, tinanong ni Congresswoman Moon si Myong-an kung gaano kababa ang kalidad ng gusali para gumuho agad bago pa mabuksan. Habang nagtatalo sila, may subordinate na lumapit kay Myong-an dala ang masamang balita. Hindi makapagpadala ng helicopter ang rescue team dahil hindi nakarehistro ang gusali dahil sa hindi pagpasa sa safety standards. Gusto ring tumawag ni Congresswoman Moon sa rescue team pero hindi natuloy dahil bawal silang sumuway sa utos. Biglang nagbitak muli ang lupa kaya napilitan silang bumaba sa hagdan. Pero may malaking sunog at usok sa ibaba kaya napilitan silang bumalik sa dating kinalalagyan. Ngayon, nasaktan si Myong-an sa mismong gusaling itinayo niya. Hinihikayat niya ang mga tauhan na agad makaisip ng solusyon. May dalawang manggagawang pumasok nagsabing pinatay ang fire alarm para mapabilis ang gawa. Nangyari to dahil pinilit ni Myong-an ang trabaho kahit umuulan.
Hindi natuyo ang semento kaya nasira ang isang haligi ng gusali. Pero sinisi pa rin ng mga tauhan niya ang mga manggagawa. Habang nag-aaway sila, biglang may usok na lumabas sa elevator. Tinakpan ng lahat ang elevator gamit ang tuwalya at damit. Pinintasan nila si Myung-an, sinabing dahil sa pagnanakaw niya kaya sila nanganganib. Tinanong ni Moojin kung may ligtas na labasan, pero wala raw. Nagsimulang magreklamo rin si Congresswoman Moon. Sabi niya, pag alis niya, hihigpitan niya ang batas sa kaligtasan sa trabaho. Hindi lang yon, parurusahan niya ng matindi ang mga lumalabag dito. Bigla, kumiling ang gusali at bumuka ang lupa kaya nahulog ang isang manggagawa. Akmang hahawakan ng lalaki si Myung-an, pero sinipan niya ito pababa. Tinanong niya si Moojin kung abogado siya sa paggawa. Sabi niya, babayaran niya ang pamilya ng biktima ng 300 milyong won. Nagalit ang lahat sa mababaw niyang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Pero naisip ni Myung-an na siya'y kapakipakinabang sa bansa. Kung mamatay siya, mawawala ng mahusay na tao ang bansa. Ngayon, nakita na ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Gusto maghiganti ng kaibigan ng nahulog pero pinigilan siya ni Moojin. Sabi ng manggagawa, gusto niyang mapunta sa impyerno si Myung-an. Ngunit lumapit si Myung-an at sumigaw, bakit ako pupunta roon? Pagkatapos niyang magsalita, biglang yumanig at nagbitak ang lupa sa ilalim niya. Hindi alam ni Moojin kung bakit, pero hinawakan niya si Myung-an, kaya't sabay silang nahulog sa impyerno. Pero dahil kilala ni Moojin ang Grim Reaper, dinala silang dalawa sa lugar na madalas niyang puntahan kapag malapit na siyang mamatay. Sinisisi pa rin ni Myung-an si Moojin kahit sinubukan lang siyang iligtas nito. Inakusahan ni Myung-an si Moojin na hinipnotismo siya. Bigla, namula ang paligid at lumitaw ang mga galit na espiritu na tila gustong hilahin siya pababa sa impyerno. Natakot siya ng husto at nagmakaawa para sa kapatawaran. Biglang may umalingaw-ngaw na boses. May nagtanong kay Myung-an kung ano ang gagawin niya kung mabibigyan ng pagkakataong mabuhay. Sinabi ni Moojin na sumagot na lang siya ng kahit ano o mamamatay siya rito at mahuhulog sa impyerno. Nang makita ang mga multo sa paligid, sinabi ni Myung-an na gagawin niya ang lahat. Nang marinig yon, lumitaw ang mga manggagawang namatay sa sunog kasama ang Grim Reaper. Ipinaliwanag ni Moojin na sila ang mga taong namatay sa sunog noong araw na iyon. Lahat sila'y tauhan ni Myung-an. Naglabas ang Grim Reaper ng kontratang hindi nakasulat sa Korean. Tiningnan ni Moojin kunwaring binasa at sinabihan si Myung-an na pirmahan, pabor daw sa kanya. Dapat niyang imbestigahan at bayaran ang bawat aksidente sa loob ng 108 araw. Nagbago ang ugali ni Myung-an dahil ayaw gumastos, kaya binawasan ng Reaper sa 49 araw para magbayad sala. Sa takot na mapunta sa impyerno at tubiling tinatakan niya ang kontrata. Kung sisira siya ng kontrata, agad siyang ipapadala sa impyerno, kaya't pumayag si Myung-an at paulit-ulit na tumango. Pagkatapos, bumalik ang oras sa sandaling dumating si Moojin at pumayag si Myung-an. Ang nangyari pala ay sulyap sa hinaharap na ipinakita ng Grim Reaper. Napag-isip ni Myung-an na delikado ang gusali kaya pinalikas niya ang lahat bago gumuho. Binigay pa niya ang kanyang pwesto sa dalawang manggagawa kanina. Naging mas mabuting tao si Myung-an. Sa bahay, tinanong siya kung kailangan kansilahin ang inaugurasyon at ayusin ang gusali. Malaki ang gastos niyan. Nang marinig iyon, balak niyang suwayin ang mga salita ng Grim Reaper. Ngunit bigla, sumabog ang bombilya sa itaas niya at may dugo sa kamay, tulad ng dati. Sa puntong iyon, hindi na siya nangahaslabanan ang Grim Reaper. Nang mabalitaan ni Moojin na itatama ni Myung-an ang lahat, sinabi niya sa kanila na hintayin lang ang pangako nito. Dahil dito, nagsimulang isulong ni Congresswoman Moon ang paghigpit ng batas sa aksidente sa trabaho. Nais niyang makipagtulungan sa lahat para sa solusyon at estratehiya. Si Myung-an naman ay nagbago na rin. Pinangunahan niya ang pagsusuri sa mga konstruksyong kulang sa kaligtasan. Inihayag ni Myung-an sa media na siya ang mananagot para maging panatag ang lahat. Lumabas din sa balita si Moojin at sumikat matapos ang pangyayaring ito. Sa hinaharap, maraming tao ang kukuha ng kanyang serbisyo. Napanood din ng mga namatay na manggagawa ang balita. Natuwa sila dahil hindi nasayang ang kanilang pagkamatay. Salamat sa kanila, mas kaunti na ang mamamatay ng di makatarungan, kaya't lahat ay nakaramdam ng kapayapaan. Subalit, may huling hiling pa ang mga sawing palad na manggagawa. Hiniling nila kay Moojin na dalhin sila sa kanilang pamilya kahit isang beses para makita ang mga mahal sa buhay bago mamatay. Pumayag si Moojin kaya nakita ng mga manggagawa ang kanilang pamilya sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, bigla siyang tinawagan ni Miju. Sinabi nitong umuwi siya sa bahay ng magulang niya dahil naghihintay na ang lahat doon. Pagdating ni Moojin sa bahay, lumitaw si Seon-kyu. Pinuri ni Seon-kyu si Moojin, sinabing gwapo siya, tapos pumasok sa bahay. Nakita iyon ni Moojin kaya hinabol niya ang kuya niya. Nakita niya ang asawa niya sa kusina na nagluluto. Dahil dito, parang mas masaya ang lahat ngayon para kay Moojin. Nakangiti pala ang nanay niya dahil nagbalik na si Miju. Nang marinig ito ni Moojin, nagkunwari siyang kalmado pero sobrang saya niya. Hindi niya alam na ngayon pala ang death anniversary ni Seon-kyu. Namatay si Seon-kyu noon sa aksidente sa construction site. Hindi nagpakita ng pananagutan ng kumpanya at nagpadala pa ng puneraryang corona. Labis na nagalit si Moojin dito. Sa hapunan, sinabi ng ina ni Moojin na hindi na niya napapanaginipan ng anak. Si Seon-kyu na malapit, sinabi kay Moojin na ayos lang siya. Lumabas na matagal nang pumanaw si Seon-kyu. Nakikita ni Moojin ang multo niya, kaya akala niya kasama pa rin si Seon-kyu. Nang makita ang kuya, napaiyak si Moojin. Hindi niya napag-isipan kung gaano kahalaga ang araw kasama ang pamilya. Pagkatapos kumain, pinasalamatan ni Moojin si Miju sa pagdalo. Muling lumitaw si Seon-kyu nang umuwi na ang asawa ni Moojin. Tanong ni Seon-kyu, "Alam mo ba ang pinaka-pinagsisihan ko? Hindi ko nasabi ang pagmamahal ko."
saka nawala. Kinabukasan sa opisina, biglang may magandang balita si Mujin. Ang reaksyon niya ay nagpausi sa kina Hunju at Gonwoo. Ang stock na binili niya noon ay tumaas ng 730%. Sinabihan siya ng dalawa na ibenta ang stock at kunin ang pera. Naisip ni Mujin na may katuturan yon, kaya nakinig siya sa kanila. Pinayuhan siyang gamitin ang perang yon para makipagbati kay Miju. Tinulungan nina Hyunju at Gonwoo si Mujin na makipagbalikan sa asawa, kaya nagkunwaring malapit sila sa bahay ni Hunju para malungkot si Miju. Gusto ni Miju pauwiin si Gonwoo, pero dahil bahay ni Hyunju yon, napilitan siyang ilabas na lang ang aso. Habang nilalakad ni Miju ang aso, biglang lumitaw si Mujin at sinabing susunduin sila. Pero galit pa rin si Miju at ayaw niyang umuwi kasama niya. Bigla, inilabas ni Mujin ang kanyang salary card at sinabing nandoon halos lahat ng kanyang retirement money. Ginawa niya yon para mabawi ang mga pagkakamali niya noon. Nangako si Mujin na hindi na niya pababayaan ang kanyang asawa. Mula ngayon, anuman ang gawin niya, pag-uusapan muna nila. Sa huli, pumayag si Mijo na makipagbati kay Mujin. Pero may isang huling bagay na gusto ni Mujin. Hanapin ang Diyos na nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon.